Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 961. Ang 3 oras ay mabilis na lumipas. Si Ryan Gotti at ang mga lalaki ay may distansya na 10 milya ang layo mula sa lawa ng Villa, na nagbabawal sa lugar hanggang sa punto kung saan wala nang makarating. Sa tunog ng isang order, ang mga mandirigma at gangsters ay nagmamadali patungo sa lawan ng Villa na may mga sandata sa kamay. Kabilang sa karamihan ng tao, si Ryan Gotti at James Surrey ay magkakasama. Ang isa sa kanila ay ang hari ng mga lansangan sa South Light. Ang isa pang, isang patriarka ng isang unang raid na pamilya, ang Surreys. Sila ay mabilis, at nasa labas na sila ng lawan ng Villa bago ang 3 minuto kahit na lumipas. Alam din ng mga tao mula sa istasyon ng pulisya ang sitwasyon dito, ngunit hindi si Greg na maglakas loob na gawin ang iba pa kaysa sa pag-uulat nito sa kay Yannick Bison. Ang mga pintuan ng Villa ay bumukas ng bigla. Si Harvey York ay lumakad kasama ang isang pagpapahayag na malamig bilang yelo habang si Tyson Woods ay sumulong sa malapit. "Lolo, Ninong, isave ako." Si Lucas Surrey ay sumigaw pagkatapos na pag-unawa ang sitwasyon. Ito ay parang nakita niya ang isang straw sa pag-save ng buhay. Naghihiyaw siya sa paligid sa lupa sa kabila ng lahat ng kanyang mga joints na nanabali. "Ang ingay mo." Si Tyson ay sinipa niya si Lucas sa mukha. Tumulong siya sa sahig ng ilang beses, at pagkatapos ay samukan ng dugo. Ang mga mata ni James ay bahagyang kumaibot habang siya ay nakatayo sa karamihan ng tao kapag nakikita ng kanyang paningin ang tanawin. Ang kanyang ekspresyon ay malamig. Hindi niya sinulyapan ng isang sulyap sa direksyon ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nasa kay Harvey nang sinalita niya ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga nagngangalit na ngipin at sinabi, kung ano ang isang tao, Harvey York. "Prince York." Ang tingin ni Ryan ay malamig din bilang yelo. Nagpakita siya ng isang nakakaawa na pakiramdam habang siya ay tumingin sa kay Luke. Si Ryan ay walang anak sa kanyang buong buhay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na parang siya ang kanyang kahalili kapag si Ryan ay nagkaroon sa kanyang mga huling taon. Hindi niya iniisip na si Harvey York ay hindi magbabayad sa kanya ng kahit ano paman. Si Ryan ay pinipigilan ng kanyang layunin na pumatay sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumaba siya ng hininga. "Prince York, lahat ay magiging isang mas mahusay na posisyon kung kami ay tumagal lamang ng isang hakbang pabalik. Hindi ka maaaring tumawid sa linya anumang ginagawa mo. Mukhang handa ka na lumaban sa akin, Ryan Gotti, ngayon." Si Prince York ay tinawag bilang tuktok ng tao sa South Light. Kahit na si Ryan at James ay kumukulo sa nakamamatay na layunin, sila ay maingat pa rin sa mga aksyon ni Harvey. Ang dating malakas na sambahayan ng South Light, ang Yorks, ay lubos na nawasak sa mga kamay ng Prince York, pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay darating sa buong lakas, kahit na sila ay maingat pa rin. Tiyak na hindi sinasadya ni Harvey na may maraming mga mandirigma at gangsters sa paligid niya. Pagkatapos ay maingat na nagtanong siya, ang lahat ba ay nandito na? Pagkatapos lumuhod, "Nagmamadali ako." "Ikaw?" Pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey, si Ryan at James ay halos magubo ng dugo. Paano mapagmataas? Ang Prince York na ito ay masyadong puno sa kanyang sarili. Inutusan pa rin niya ang dalawa sa kanila na lumuhod kahit na siya ay nakaharap sa libu-libong mandirigma sa sandaling iyon. Hindi niya alam ang kahulugan ng kamatayan. Si Ryan ay nakuha ang malalim na hininga at pinalawak ng walang tigil kay Harvey. "Prince York, talagang iniisip mo na maaari mong gawin habang nakikita mo sa Southlight dahil lamang sa pamagat na Prince. Hindi tungkol sa pakikipagkumpetensya kung gaano karaming mga shopping mall, ito ay tungkol sa paghahambing ng mga background at makita kung sino ang may mas mahusay na suporta. Ngayon, ito ay tungkol sa bilang ng mga tao. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon dahil sa paggalang sa iyong lolo dahil may mga koneksyon kami dati.
Itapon ang inyong mga armas at humingi ng paumanhin kay Lucas. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo. Hihihi. Hayaan siyang umalis. Si James ay walang kapintasan. Ryan, maaari ba siyang lumakad pagkatapos ng pagbugbog tulad nito? Bukod dito, dapat nating putulin ang ulo ng ahas, o ito ay lalago muli. Kung hindi siya mamatay dito, ikaw ba ay nasa kaginhawahan? Ang pagtingin ni Ryan ay nakuha ng malamig pagkatapos na marinig ang mga salita ni James. Kaya't ito, si Prince York ay isang mahusay na karakter pagkatapos ng lahat. Gawin itong maayos. Gawin siya ang pakiramdam na masakit. Ibinigay ni Ryan ang order. Sa tunog ng mga order ni Ryan Gotti, ang kanyang pinakamahusay na manlalaban, si Chuck Gotti, ay nagmamadali sa harap kasama ng ilan sa kanyang mga pinakamahusay na mandirigma. Prince. Si Tyson Woods nagsalita pagkatapos makita ang paningin. Walang malay siyang hinarang ang kanyang katawan kay Harvey York. Ang parehong si Ryan Gotti at James Surrey ay tumawa ng walang bahala. Ano ang ginagawa ni Tyson na nag-iisa? Ngunit sa susunod na sandali, ang isang paningin na nagulat sa lahat ng nangyari. Nang si Chuck Gotti at ang kanyang mga kalalakihan ay malapit ng singilin at sumugod kay Harvey, isang anino ang lumabas mula sa gilid na may backhand swing ng kanyang sword. Bang, bang. Ang isang walang hirap na pagkilos ay sapat na upang gawing patumbahin at ang iba ay itinapon habang nag-uubo ng dugo. Ano? Ang lahat ay nagulat pagkatapos makita ang paningin. Paano ito posible? Hindi ito kahit isang pelikula. Paano ang isang tao lamang ang lumabas mula sa wala saan man at ang pangyayari ay nagtatanggal kay Chuck at ang kanyang mga kalalakihan? Si Ryan ay halos hindi na bumalik sa kanyang mga pandama. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya at binuksan ang kanyang bibig na may mukha na wala ng kulay. Ikaw ay si Ethan Hunt. Ang bilang ng isang Diyos ng digmaan sa Southlight. Ethan Hunt, ikaw, bakit ka nandito? Si Ethan ay tumingin sa kay Ryan na may isang tingin bilang malamig na yelo. Oh, nagulat ako na talagang kilala mo ako, Ryan Gotti. Akala ko nagtatago ka sa isang butas sa isang lugar pagkatapos ng party ni Melissa Leo sa huling pagkakataon. Hindi ko iniisip na gusto mong lumabas dito upang itapon muli ang iyong buhay. Si Ryan ay magwawakas na kung matanto niya ang isang bagay. Hindi niya maipagsalita ang isang salita habang ang kanyang kanang kamay ay nagtuturo pa rin kay Ethan. At kahit na ang pananalita ni James ay kakilakilabot sa sandaling iyon, siya ay nagsalita pa rin. Oh, Diyos ng digmaan! Ikaw ay bahagi ng militar. Ano ang kahulugan ng pagpapakita mo dito? Bakit mo ginagamit ang mga mapagkukunan ng bansa para sa iyong sariling makasarili na pakinabang? Dapat mong malaman na ang Surreys ay may maraming mga koneksyon sa militar ng Southlight. Mas mahusay kang hindi mamagitan sa kapakanan ngayon. Kung gagawin mo, mas mahusay kang panuulin ang iyong posisyon sa militar. Si Ethan Hunt pagkatapos ay ipinakita ang isang tawa sa hangin. Isang mababang pamilya tulad ng Surreys hinahamon upang bantaan ako. Ang commander, na mukhang galing sa sword camp ay wala sa pagkilos para sa lubos na sandali. Kahit na ang mga taong tulad nito ay maaaring makaharap laban sa amin ngayon. Sa sandaling ito, ang mga sundalo na may suot na mga uniforme na may mga sword na nakabitin sa kanilang baywang ay lumabas mula sa lahat ng dako. Ang lahat ng mga ito ay may malinis at malinis na mga uniforme na may malubhang hitsura sa kanilang mga mukha. Ngunit nang lumitaw sila, ang mga mandirigma at mga gangsters ay ang lahat ay walang malay na kinuha ang mga hakbang ang palayo mula sa kanila. Lahat sila ay nagpapakita ng mga ekspresyon na puno ng takot at pagkabalisa. Ang mga sundalo mula sa kampo ng sword ay pinangalanan ang mga hari ng mga bisig. Ang aura na kanilang pinapalabas ay pinipilit ang mga mandirigma at mga gangster sa punto kung saan sila ay nanginginig sa walang katapusan. Dagandong. Sa sandaling ito, ang dagandong ng mga armadong helicopter na nakapaligid sa kalangitan ay maaaring marinig. Biglang lumitaw ang daan-daang mga armadong helicopter, ang mga malamig na armas ay dahan-dahan na pinalawig mula sa kabin at naglalayong itama sa karamihan. Kriek!
Ang isang malakas na tunog na inilagay bilang mga armadong digmaan ng mga tangke ay lumitaw. Ang kanilang mga truck ay dumurog sa lahat ng mga puno sa paligid ng mga ito, ginawag patag at ganap na selyado na sarado ang 10-10 milya. Sa ilalim ng mga pangyayari na iyon, hindi lamang ang mga tao, kahit nalilipad, ay hindi makuhang makalabas. Kapag ang dulo ng armas ng mga tangke na nagsimula upang itutok at buhayin ang green na usok ay nagsimula na lumabas, ang mga gangsters ay hindi maaaring makontrol ang kanilang mga pantog sa sandaling iyon. Ang tunog ng mga armas ng gangsters na nahulog sa lupa ay maaaring marinig. Hindi nila maaaring hawakan ang mga ito ng maayos. Ang mukha ni Ryan ay nawala ang lahat ng kulay. Patuloy siyang nanginginig. Ang lahat ng nangyari ay natural na nakumpirma ng kanyang mga espekulasyon at si James na mataas at makapangyarihan bago mag-order ngayon ay nasa napakalaking takot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng walang katapusan habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuturo si Harvey York. Ikaw. Sino sa impyerno ka? Si Ethan Hunt ay lumakad patungo sa kay Harvey York sa sandaling iyon. Pagkatapos ay higit na maingat na nakatayo sa kanyang uniforme. Chief Minister of Sword Camp, Ethan Hunt, pag-uulat para sa tungkulin. Pag-uulat para sa tungkulin. Pag-uulat para sa tungkulin. Sa gilid ng villa, ang lahat ng mga sundalo na mula sa kampo ng sword ay napuno ang kanilang mga mata ng sigasig sa susunod na sandali. Lahat sila ay higit na lubusang at ibinubuhos. Ang tunog ng saludo ay nagpa-echo sa buong villa, na muling nagpagalit sa 10 milya ang layo sa punto ni James at ang isip ng iba ay nanginig hanggang sa ang kanilang mga katawan ay nahulog. At sa ilalim ng napakalaking pagkabigla mula sa karamihan, si Harvey ay dahan-dahang kumuha ng isang hakbang pasulong. Ang bawat tao'y naruroon ay lumaktaw ng matagal nang kumuha siya ng isang hakbang, halos hindi maaaring labanan ang paglubog sa kanya. Si Harvey ay nagbigay ng malabong ngiti kay James Surrey, na natakot sa kamatayan, at pagkatapos ay tinanong ng mahinahon, "Ikaw, sinisikap mong patayin ako. Ikaw, sino ka?" Ang napakalawak na takot ay nakabukas sa loob ni James. Kahit na siya ang patriarka ng pamilyang Surrey, naramdaman pa rin niya na ang kanyang mga tuhod ay nagpapatuloy pa rin sa panginginig. Di nagtagal pagkatapos, ang tunog ng kanya na lumuhod sa lupa ay maaaring marinig. Si James ay nagtipo ng lahat ng kanyang lakas, sinusubukang dalhin ang kanyang sarili, ngunit hindi alam na siya ay lubos na walang kapangyarihan sa harap ni Harvey. Kahit na matigas ang pagpapalaki ng kanyang ulo, tila tulad ng natutuyo ang lahat ng kanyang lakas. Si Harvey ay lumakad patungo kay James at nag-urong, pagkatapos ay pinansin ang kanyang mukha. "Hinihiling mo sa akin? Siyempre, hindi ako isang malaking karakter. Ako ang prinsipe ng Yorks pabalik dati. Hindi ka ba nakikipagtulungan kay Melissa at ang 3 iba pang mga unang rate na pamilya upang pilitin ako sa labas ng Buckwood at nakikitungo sa akin ng lubusan? Lumalabas na nakuha ko ang swerte at sumali sa militar sa paanuman, noon ay naging punong tagapagturo para sa kampo ng sword. Ngunit hindi ka dapat matakot. Nagretiro na ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay isang maliit na karakter lamang. Hindi ko kailanman maaaring simulan ng ihambing sa iyo, ang mga Surreys. Ang iyong pamilya ay tunay na kahanga-hanga. Ang prinsipe ay darating sa pagkidnap sa aking pamilya at sinaktan ang aking asawa, at ang patriarka ay nagdala ng libu-libong tao na patayin ako. Medyo tunay na nakakatakot na walang pakinabang. Si Harvey ay nakangiti, ngunit ang kanyang tingin ay agad na nagpakita ng walang katapusang lamig kapag siya ay tapos na nagsalita. Hindi makokontrol ni James Surrey ang kanyang pantog nang marinig niya ang pangalan na Chief Instructor, ang amoy ng ihi na lumabas mula sa kanyang katawan. Ang isang mataas at makapangyarihang patriarka ay agad na nabasa ang kanyang pantalon. Si Ryan Gotti sa gilid ay nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Biglang siya ay nagtutulak ng isang katiting ng dugo at sinira ang isang kakilakilabot ng ngiti. Tulad ng inaasahan mula sa punong tagapagturo, "Ako ay masyadong bulag ang pagkakaroon ng iyong kadakilaan. Karapat-dapat akong mamatay." Sa gitna ng kanyang pananalita, agad na nagsimula si Ryan sa kanyang ulo sa lupa.
Ang tunog nito ay medyo malakas. Ito ay parang nais niyang basagin ang kanyang bungo. Chief Instructor, ako ay masyadong bulag upang makita. Ako ay masyadong bulag. Si Ryan ay nanatili na lumuhad sa lupa pagkatapos ng kanyang pananalita. Hindi siya maglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Ang militar mismo ay natural ang pinakamasamang kaaway ng mga tao sa mga lansangan. At ang isang karakter na tulad ng Chief Instructor ay ang pinakamalaking bangungot na kinatatakutan ng mga boss ng kalye tulad ni Ryan Gotti. Ano ang magiging katulad ng hari ng mga lansangan sa Southlight sa harap ng punong tagapagturo? Walang buhay na iiwan para sa kanya upang mabuhay kung hindi siya lumuhad at humingi ng awa. Hindi maaaring dalhin ni Ryan ang katotohanan ito, at hindi na mas mahusay si James. Pagkatapos ay sinabi niya, sorry, hindi ko talaga alam na ito ay. Kung alam ko lang ay pinalo ko na ang walang utang na bata na ito sa kamatayan. Kung ikaw ang isa na pinatutunayan, hindi lamang kung ang kanyang mga bisig at mga binti ay nasira, ito ay magiging kanyang kasalanan. Hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya kahit na siya ay pinalo sa punto ng kanyang pagkalumpo. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Siya ay nararapat na mamatay. Nararapat siyang mamatay. Sa gitna ng pagsasalita ni James Surrey, agad siyang lumuhad. Si Lucas Surrey ay binigyan niya ng dalawang galit na puwang sa kanyang mukha. Matapos na siya ay tapos na, pagkatapos ay nagsimula siyang iuntog ang ulo sa lupa. Chief Instructor, nararapat siyang mamatay. Talunin mo siya sa kamatayan. Ang mga Surreys ay hindi magkakaroon ng anumang mga argumento tungkol dito. Hindi. Ang sigurado ay wala akong karapatan na makipagtaltalan. Mula ngayon, ang mga Surreys ay ang iyong mga mapagpakumbabang mga subordinate. Magtatagal lamang kami kung pinapayagan mo kami. Magising lamang kami kung sasabihin mo sa amin kung sino. Si Harvey York ay nagbigay ng malabong ngiti at tiningnan si James. Sigurado ka ba na karapat-dapat ka? O kaya kung sasabihin, ano sa palagay mo na maaari kang maging aking subordinate? Nagbigay si James ng isang namimagati na ngiti. Ang kanyang pagpapahayag ay nasira dahil maaaring. Alam niya na hindi sinasadya ni Harvey. Ang mga Surreys ay hindi karapat-dapat. Ang autoridad na ito ay matalino, ang head coach ay lubhang makapangyarihan. Ang mayaman sa mata, si Prince York ay may kayamanan na nakapagpapalakas sa bansa. Sa harap ng isang pag-iral na ganito, anong karapatan ang mayroon ng mga Surreys kahit na? Laging naisip ni James na ang suporta ng pamilyang Leo mula sa Hong Kong, maaari pa ring makaharap laban kay Prince York mismo. Ngunit alam niya noon, kaya kung ano ang nai-back up ni Lies mula sa Hong Kong. Wala silang silbi sa harap ng punong tagapagturo. Biglang hindi sinasadya ni James ang walang katapusan ng naisip niya ang mga Leo. Chief Instructor, mayroon akong mahalagang impormasyon upang mag-ulat. Dapat kong hilingin sa iyo na iwaksi ang aking mababang buhay kung ako ay ipahayag ito. Magsalita ka, si Harvey ay sumagot ng mahinahon. Si James ay hindi maglakas loob na magsugal pa ng mas mabilis, sinabi ni Chris Leo sa bakod para sa kanyang panukala sa pamilyang Xavier, para sa iyong sekretarya, si Miss Xavier. Upang makikipagtulungan sa kanyang mga aksyon, ang pamilyang Cloud, ang pamilyang Robbins, ang Yates family, at sila ay sumunod sa lahat ng iminungkahi ng isa't isa. Ang apat na pamilya ay nagpaplano na gamitin si Yvonne upang makagambala sa Sky Corporation mula sa loob. Isa pang bagay, si Stephen York ay hindi umalis sa Buckwood. Siya pa rin ay naghihintay ng matyaga sa Buckwood. Nais ni James na mabuhay at sumibol ang lahat ng beans sa sandaling ito. Si Harvey ay bahagyang nabuwal. Chris Leo, ang prinsipe ng pamilyang Leo sa Hong Kong. Oo, iyan siya. Ngunit ang mga paggalaw ni Chris Leo at Stephen ay nangunguna. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Si James ay muling pinagsama-sama kapag siya ay tapos na. Chief Instructor, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Ang mga Surreys ay hindi maglakas loob na tutulan ka pa. Mangyaring maging mas mahusay na tao at magpanggap na parang walang nangyari.
Pinabaliwala ni Harvey si James, na patuloy na nagdudulot ng kalagayan sa sandaling iyon, at lumakad patungo sa kay Lucas, na gumagalaw ng tamad. Ako ay mali, punong tagapagturo. Ang lahat ay kasalanan ko. Hindi ako dapat gumawa ng isang pag-atake kay Miss Yuna. Hindi ko magawa ang anumang bagay sa iyong pamilya. Hindi ko dapat bantaan ang iyong asawa. Ang lahat ay kasalanan ko. Ang lahat ay kasalanan ko, ngunit ayaw ko pang mamatay. Humingi ako sa iyo ng awa, hayaan mo akong makaalis. Kung pumatay ka ng bitek na katulad ko, madudumihan lamang ang iyong mga kamay. Hindi ako karapat-dapat na mamatay sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Ang lahat ng mga limbs ni Luke Surrey ay nasira. Hindi rin siya makaupo. Maaari lamang niyang itaas ang kanyang ulo laban sa sahig sa sandaling iyon. Si Harvey ay hindi sapat na mahalaga upang pilitin ang kanyang kamay. Si Tyson Woods, sa kabilang banda, ay dumating at lumakad sa mukha ni Lucas na may isang binti at nagsalita ng walang bahala. Kung patakbuhin mo muli ang iyong bibig, pilipitin ko ang iyong dila. Si Lucas agad na pinananatili ang kawalan ng imik. Hindi niya gagawin ang isang hiyaw. Tila si James ay naisip niya ang isang bagay sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sumasamo siya, Chief Instructor, mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Ang mga Surreys ay pupunta ang lahat sa lugar ng iyong asawa upang lumuhod at humingi ng paumanhin. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataon na ipahayag ang aming pasensya. Isa pang bagay, babayaran ka ng mga Surreys sa lahat ng aming ari-arian bilang kapalit ng aming buhay. Magalak ba sa iyo? Kabanata 965. Nagpakita si James Surrey ng isang taong hinahangad. Siya ay isang bayani ng isang henerasyon, ngunit talagang hindi niya gustong mamatay. Sapagkat sa sandaling gawin niya, walang bagay na matitira sa kanya. Si Harvey York ay tumingin kay James na may malaking interes, pagkatapos ay tiningnan si Ryan Gotti na nakahiga sa lupa ng walang kalooban kahit nabuksan ang kanyang bibig at sinabi, "Ryan Gotti, si James ay handang ibigay sa akin ang lahat ng mga ari-arian ng Surreys bilang kapalit ng kanyang mga kasalanan. Ano ang inihanda mo para sa akin?" Ang masikip na gilid na nadama ni Ryan tulad ng pinatawad niya mula sa kamatayan sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi niya habang patuloy na nanginginig, "Kung handa ka, ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako sa mga kalye ng Southlight sa kay Tyson Woods mula ngayon at pasulong. Siya na ang magiging bagong hari ng mga lansangan sa Southlight." Naturally, alam ni Ryan na hindi nakita ni Harvey ang awtoridad ng mga lansangan. Ngunit si Tyson ay ang subordinate ni Harvey. Ang pagpapalam sa kanyang kariton na mag-ingat sa lahat ng bagay ay ang pinakamahusay na desisyon na maaari niyang gawin. Si Harvey ay nakapaligid at iniwan ng hindi sinasabi ang isa pang salita. Isa lamang na Sir Eta at isang maliit na Ryan Gotti. Kung hindi nila pinalayas siya sa ulo, hindi siya magkakaroon ng hindi bababa sa halaga ng interes na pangalagaan ang mga ito. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan, ang mga upstarts ng Hong Kong, ang pamilyang Leo, ay susunod sa linya para sa problema. At para sa kanila na talagang nagplano upang pagsamantalahan si Yvonne Xavier ay nakakross na ang linya ni Harvey York. Tulad ng para sa mga bagay na walang kabuluhan sa eksena, magiging sapat na mabuti para sa kay Ethan Hunt at Tyson upang mahawakan sila. Ang mga tropa ng Sword Camp ay nagtatanghal sa lalong madaling panahon pagkatapos, iniwan si Tyson na nakatayo sa harap ng villa upang mahawakan ang iba. Si Harvey ay nakita sa paanan ng bundok. Si Greg ay yung hindi bababa sa hindi magpapahirap sa kanya kapag nakita nila siyang umalis. Pagkaraan ng isang sandali, isang inspektor ang maingat na nagtanong, "Deputy Inspector, kung saan nakita ko ang taong ito dati?" Siya ba ay mula sa banquet party ni Lola Yates dati? Si Greg Finch ay mabilis na sumabog sa ibabaw ng mukha at sinampahan siya ng tahimik, "Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tandaan, anuman ang iyong nakita o narinig, kukunin ko na hihiyo ka kung ang isa sa inyo ay kumalat sa impormasyong ito sa paligid." Si Greg ay bahagyang namumula pagkatapos ng sabihin ito. Sapagkat alam niya na ang lalaking lumakad sa nakalipas na walang pagbabago ay tila tulad ng apo-in-law ni Lola Yates. At mula sa magalang na hitsura ng mga sundalo sa kampo ng Sword patungo sa lalaki,
Ang kanyang pagkakakilanlan ay nasa dulo ng kanyang dila. Ngunit hindi kailanman maglakas loob si Greg. Hindi lamang ang pakikipag-usap tungkol sa haka-haka, hindi siya maaaring makatulong ngunit parang umiikot siya sa pag-iisip sa kanyang ulo. Napagtanto na niya upang itago ang pinakamalaking lihim sa kanyang puso sa sandaling iyon. Sa isang pribadong manor sa Buckwood, si Chris Leo ay nagbabasa ng isang sinaunang banal na kasulatan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo pagkatapos ng isang sandali at tinanong, paano ang mga bagay? Itinakda ni Stephen York ang kanyang telepono at sumagot ng mahinahon. Si Ryan Gotti at ang mga Surreys ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang dalawang matandang lalaki ay masyadong hindi nag-iisip. Kung si Prince York ay maaaring madaling makitungo, ang mga Yorks ay hindi mabilis na matanggal sa pamamagitan niya. Si Chris Leo ay parang mahulog. Kaya, kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Si Stephen York ay nagpalabas ng mainit na ngiti. Prince Leo, magpatuloy lamang ang iyong balak. Kung mayroon kang pamilya na savior, magkakaroon ka ng doble na puwersa. At si Prince York ay magiging tulad ng isang sirang braso. Kung maaari naming ganap na lihim sa kanya, kahit na ang mga Leo ay maaaring mahulog sa iyong mga kamay sa hinaharap. Hindi mahalaga kung gaano kakaya si Quinton, siya ay isang tagalabas. Ang mga ekspresyon ni Chris ay patuloy na nagbago, pagkatapos ay mahinahon na nagtanong pagkatapos ng isang mahabang, Stephen, ikaw ay isang York din. Bakit ako dapat magtiwala sa iyo? Si Stephen ay ngumiti, maaari lamang maging isang prinsipe sa isang pamilya. Ang pamilyang Leo ay hindi naiiba, at ang parehong napunta para sa mga Yorks. Ngayon bakit ka at ako ay nagbabahagi ng parehong layunin? Parehong gusto natin si Quinton na mabigo. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 966. Si Harvey York ay bumalik sa The Gardens. Si Lillian Yates at Simon Zimmer na nagtatanong sa presyo ng sementeryo, ay nakuhang nagulat pagkatapos makita siya. Si Lillian Yates ay bumalik sa kanyang mga pandama pagkatapos ng ilang sandali at walang bilang na tinanong, ano ang ginagawa mo at bumalik ka pa dito? Bakit hindi ka papatay? Sinasabi ko sa iyo, na ang pamamahay na ito ay hindi ka katanggap-tanggap dito. Mabuti sana kung ikaw ay tamad lang sa paligid ng bawat araw. Ngunit patuloy kang nagpupukaw sa mga tao saan ka man pumunta. Sino sa palagay mo ang patriarka ng Surreys? Talaga bang iniisip mo na siya ay isang taong maaari mong pukawin? Dahil sa iyo, si Cynthia ay nakahiga pa rin sa kama, at si Mandy ay umiiyak pa rin habang nagsasalita tayo dito. Si Lillian ay kumukulo sa galit nang higit pa siya na nagsalita. Pagkatapos ay tumayo siya at binigyan si Harvey ng isang sampal sa kanyang mukha. Sampal, kasama ng malakas na tunog. Kailangang umatras si Harvey ng 2 hakbang matapos na masampal sa buong mukha. Hindi niya iniwasan ang sampal sa panahong ito, ni hindi siya nagalit. Hindi mahalaga kung paano nakita ni Lillian ang sitwasyon, nakuha niya ang isang bagay na tama. At iyon ay si Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer na naghihirap sa oras na ito ay dahil sa kanyang mga aksyon. At pagkatapos na makita siyang bumalik, sa wakas muling binuksan ni Simon ang pintuan ng silid ni Mandy. Ang kanyang lubos na pag-aalala sa puso ay sa kaginhawahan pagkatapos makita si Harvey na bumalik na buo. At si Cynthia bahagyang nilabas kasama ang kanyang maliit na ulo at nagsimulang kumandat, at sumenyas na hindi niya inilalantad ang aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey. Paano ang mga bagay? Tinanong ni Mandy habang nararamdaman pa rin ang nerbiyos. Sa kanyang mga mata, ang mga Surreys ay isang pamilya na may napakataas na mataas na katayuan. Hindi siya sigurado kung anong uring kapalaran si Harvey York ay kailangang bumalik sa bahay nang walang pahiwatig ng pinsala sa kanya. Nagsalita si Harvey, Nanay, Tatay, Mandy, ang sama ng loob sa mga Surreys at ako ay sa wakas ay nalutas na. Ano? Nalutas na ba ito? Paano mo ginawa ito? Hindi mo tinanggap ang ilang mga katawa-tawa na alok sa kanila siguro binenta mo ang aking mga anak na babae sa mga Surreys. Ginawa mo ba? Si Lillian tinitigan si Harvey sa pagkalito.
Kahit na siya ay nananahan ng kaluwalhatian at kayamanan, kahit na inaasahan niya ang kanyang sariling anak na lalaki ay isang mayamang tao, ang pag-iisip na ibenta ang kanyang mga anak na babae para sa pera ay hindi kailanman tumawid sa kanyang isip. Bukod, kung talagang gusto niyang ibenta ang mga ito, siya ang magiging magbebenta sa kanila. Ang isang live-in na anak-in-law ay hindi magkakaroon ng pahintulot na gawin ang mga bagay na iyon. Si Harvey ay sumagot ng mahinahon, "Nanay, makatitiyak. Hindi ako tumatanggap ng anumang bagay mula sa kanila." Ngunit sinabi nila na darating sila at humingi ng paumanhin bukas ng umaga. Tama, darating din si Ryan Gotti. Si Lillian ay hindi sinasadyang nagtanong, sino ang Ryan Gotti? Siya ang hari ng mga lansangan sa Southlight. Si Harvey ay sumagot ng mahinahon. Si Simon at Lillian ay lubos na nagulat. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey habang nagsasalita siya. "Harvey, maaari mo bang ihinto ang pagsasabi ng mga bagay tulad ng bawat araw na ito? Ang Surrays ay isang unang rate na pamilya sa Buckwood. Si Ryan Gotti ay ang hari ng mga kalye sa Southlight. Ang isang kilalang karakter na tulad nito ay may mahusay na impluwensya. Sinabi mo na gusto nilang bisitahin at humingi ng paumanhin. At sila ay luluhod dito. Sigurado kang nangangarap ng gising o kaya nanaginip." Si Simon at Lillian ay umalis nang hindi makapagsalita. Ang live-in na manugang na lalaki ay halos nakuha ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa niya tinitingnan ang kanyang mga pagkakamali at nagsimulang mag-alaga muli na parang bagyo. Tunay na walang kahihiyan. Sa mata ng mag-asawa, si Harvey ay hindi naiiba kumpara sa isang aktwal na idiot. At si Mandy ay lubos na nalilito. Alam niya na si Prince York ay ang isa upang makatulong na malutas ang problema. Ngunit si Harvey ay may impresyon tulad ng siya ang nakalutas nito. Handa na bang sabihin sa lahat na siya talaga ang Prince York? Sa sandaling ito, si Mandy ay bihasa sa kawalang hawak ni Harvey ng pagpapakita. Hindi niya kailangan si Harvey upang ipagmalaki upang malaman kung ano ang sasabihin niya. Ito ay mabuti na si Mandy ay naisip na si Harvey ay tila hindi siya nagkaroon ng anumang iba pang mga pagkukulang maliban sa kanya ipinagmamalaki na maaari lamang niyang ayusin ito ng kaunti. Walang paraan upang baguhin ang ugali na ito sa isang gabi lamang. Dahil si Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer, Lillian Yates at Simon Zimmer ay kailangang manatili sa The Garden sa pag-aalaga sa kanila. Ngunit pagkatapos ng pagbili ng mga pamilihan ng maaga sa umaga, tinanong ni Lillian habang naguguluhan, dumating ang ilang mga bagong hitsura, na matandang lalaki. Mayroong maraming mga nakatutuwang tao sa paligid ng lugar. Tiningnan ni Simon ang direksyon na tinitingnan ni Lillian at nakita ang ilang dosenang mga tao na naglalakad patungo sa pasukan ng lugar sa paninirahan ng The Garden. Kinailangan nilang gumapang ang parehong halaga ng bawat hakbang na kanilang kinuha. Ang kanilang mga aksyon ay nakasync. Nakakaakit sila ng ilang mga pedestrian. Alam ng ilan na ang mga taong iyon ay ang ilang mga maharlika dito sa The Garden. Kahit na ang mga Surrays ay kailangan upang magbayad ng isang solemn na pagbisita tulad nito. Sa pagsasalita nito, naaalala mo ba? Hindi ba ang Buckwood Airport ay yumangay ng matagal na ang nakalipas? Naaalala ko ang 100 Rolls-Royce na dumating doon. Ito ay isang palabas. Siguro ito ay para sa malaking shot na dumating lamang sa Hong Kong. Ang Surrays ay mabuti. Ang pagpapalam sa kanilang pagmamataas sa isang napakahalagang sandali, malamang na magamit nila ito upang umakyat muli. Sino ang nakakaalam, marahil ang mga Surrays ay magiging target ng ibang pamilya sa lahat ng Buckwood sa hinaharap. Tinitingnan ni Lillian at Simon ang bawat isa pagkatapos marinig ang tsismis ng mga tao. Nagtanong si Simon sa pagkalito, hindi sila darating para sa atin, hindi ba? Pinalaya ni Lillian ang kanyang mga mata. Ano ang iniisip mo? Maaari mo bang itigil ang mangarap ng gising tulad ni Harvey? Hindi mo ba naririnig? Narito sila para sa maharlika na nagmula sa Hong Kong. Sa palagay mo ba na ang dumi, si Harvey, ay mukhang siya ay maharlika mula sa Hong Kong? Hindi niya kahit na magiging katulad ng prinsipe kahit na binigyan siya ng mga damit ng emperador. Si Simon ay nagpalabas ng isang hininga. Totoo iyan.
Pagkatapos ay nadama niya ang bahagyang takot sa lahat ng isang biglaang. "Honey, hindi kaya nakikilala ka kapag nasa labas ka, ginawa ba nila? Imposibleng lumabas ngayon. Hindi namin alam kung ang sitwasyon ng kahapon ay magtago o hindi. Tapos na tayo kung ang mga surveys ay matindaan pa rin ang tungkol sa kapakanan na ito." Si Lillian ay bumalik sa kanyang mga pandama pagkatapos na marinig ito. Ang mga surveys ay halos hinimok ang kanilang mga anak na babae sa kanilang pagkamatay. Kung alam nila na sila ay naninirahan dito, nang walang pangalawang pag-iisip, nagsimula si Lillian na manginig. Hindi siya maaaring makatulong ngunit ituro sa silid si Harvey York at nagsalita, "Ito ay ang lahat dahil sa iyo walang halaga na sako ng basura. Ipinapakita mo pa rin kahit na wala kang pera para dito. Ang bahay na ito ay hindi para sa iyo na patuloy na nagnanais sa pag-upo sa lugar dito, hindi namin kahit na matugunan ang mga surveys. Sinasabi ko sa iyo kung ang mga surveys." Ding dong. Ang doorbell ay umalangaw-ngaw bago pa niya makumplito ang kanyang pangungusap. Ang tunog ay natakot si Lillian sa punto kung saan siya ay napahiyaw. Ang kanyang buong katawan ay naghilig. Hindi siya manggahas na buksan ang pinto. Paano kung ang mga surveys ay talagang naruroon para sa kanila? Ang lahat ng haka-haka ay ginawa ni Lillian at Simon na nanginginig sa kanilang mga paa. Si Mandy ay lumabas sa kanyang silid sa sandaling iyon. Siya ay walang malay na binuksan ang pinto pagkatapos marinig ang ring ng doorbell. "Anak na babae, huwag. Kami ay mamamatay. Masyado itong." Si Simon at Lillian ay nagsisigaw sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga tinig ay biglang huminto sa susunod na sandali. Ito ay dahil si James Surrey at Dawson Surrey, kasama ang iba, ay nasa harap ng pintuan. Ang isang tao ay nagdala din ng stretcher. Si Lucas Surrey ay nakahiga sa ibabaw nito. Hindi nila ibibigay kay Mandy at ang iba pa ang isang pagkakataon na tumugon pagkatapos makita na kanyang buksan ang kanyang bibig. Si James ay unang sumabog sa kanyang mga tuhod laban sa sahig. Thud. "Maaaring magtanong ako kung sino si Mrs. Zimmer." Si Mandy Zimmer nakita si Lucas Surrey sa stretcher. Ang kanyang ekspresyon ay tiningnan nakakilakilabot. Si Simon Zimmer at Lillian Yates ay tumigil na rin pagkatapos makita ang tanawin. Hindi sila maaaring magkaroon ng kahulugan ng kung ano ang nakita nila. Nagkaroon sila ng kaunting kaalaman upang malaman ang patriarka ng mga Surreys, si James Surrey. Ngunit hindi ba siya ay lumuhad lang? Bago sila makabalik sa kanilang mga pandama, ang lahat ng iba pang mga miyembro ng pamilyang Surrey ay nagpapatibay ng kanilang mga tuhod laban sa sahig at nagsimulang yumuko. Sa likod, ang isang mapagmataas na lalaki ay lumakad sa harap at lumuhad din. "Mrs. Zimmer, ako, si James Surrey, ay pumunta dito ngayon upang humihingi ng paumanhin. Ang mga aksyon ni Luke Surrey ay sinaktan ka at ang iyong pamilya. Ang lahat ay aming kasalanan." Si James ay nagsalita. Sinabi rin ni Ryan Gotti ng tahimik, "Ako, si Ryan Gotti, ay narito upang humingi ng paumanhin para sa kapakanan kahapon." Si Chuck Gotti, ang isa na kumidnap sa batang babae, siya ay mayroon na ang lahat ng kanyang mga paa at kamay ay binali ko na. Si Ryan ay nag-iwas sa kanyang kamay sa gitna ng kanyang pananalita. Pagkatapos ay isang stretcher ang itinaas sa harap mula sa likuran. Si Lucas at Chuck ay inilagay na magkatabi sa isa't isa sa kanilang mga stretcher na parang sila ay nasa parehong bangka. Si Mandy at Cynthia Zimmer ay hindi naniniwala sa kung ano ang nakita nila sa sandaling ito. Maaari pa rin nilang matindaan kung gaano katapang at mapagmataas ang dalawang ito. Ngunit ang lahat ng kanilang mga paa at kamay ay nasira ng walang anumang mga bendahe sa sandaling iyon. Ito ay tunay na kagulat-gulat sa paningin. Bang! Ginamit ni Lucas ang kanyang panga upang maigulong ang kanyang sarili sa pag-ikot ng stretcher, pagkatapos ay sinabi habang nanginginig, "Mrs. Zimmer, ang lahat ay kasalanan ko. Ako ay mali. Hindi ko nagagawin ulit ito." Si Chuck Gotti ay gumapang din at sinabi, "Ako ay bulag upang makita kung sino ako at nasaktan kayo kapwa. Kung maaari mong ipaalam sa singaw sa pamamagitan ng pagbugbog sa akin, pagkatapos ay mangyaring, gawin ang lahat ng paraan."
Magiging mabuti kahit na mabugbog mo ako sa kamatayan. Nakilala ni Mandy at ng kanyang pamilya sa sandaling iyon. Ang kanilang mga isip ay ganap na blanko. Hindi nila naisip na ang mga Surreys ay hihingi ng paumanhin, pagkatapos ay gawin ang mga bagay na tulad nito. Hindi lamang ang mga salarin ay ganap na nalumpo, ngunit hindi rin sila pumunta sa isang ospital para sa anumang paggamot. Tila tulad ng sinabi ni Harvey ay tama pagkatapos ng lahat. Hindi niya ipinagmamalaki na parang bagyo kahapon. Upang ipahayag ang aming paghingi ng tawad, hindi namin gagawin ang mga ito sa pagkuha ng dalawang paggamot. Kung hindi mo sinasabi ang salita, ang dalawang ito ay mananatili lamang sa kanilang mga stretcher para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si James at Ryan ay nakapagpapalakas sa parehong oras. Magmadali at tumayo. Ipadala ang mga ito sa isang ospital. Hindi matiis ni Mandy. Si James Surrey at Ryan Gotti ay mga malalaking mga karakter na hindi maaaring mapuko pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay lumuhad sa lupa. Pagkatapos ay tinanong ni James Surrey habang nakaluhod sa lupa, kaya sinasabi mo na pinatawad mo na kami. Pinatatawad na kita, maging isang mas mahusay na tao sa hinaharap, sinabi ni Mandy bilang siya pabayaan at nagbuntong hininga. Salamat, salamat, mayroon kang mabuting puso. Si James at Ryan ay naglagay ng kanilang mga ulo sa lupa ng ilang beses habang higit sa lahat ay labis na nasa sabik. Kung hindi sila patawarin ni Mandy, sila ay patay na at walang lugar ng libing. Sa susunod na sandali, ang mga tao ay lumakad at gumapang. Ito ang bahay ng lalaki, pagkatapos ng lahat. Ang lahat ng mga ito ay nadama ang panginginig ng kanilang mga gulugod kung sila ay nanatili para sa isang segundo. Si Harvey ay nagising lamang sa sandaling ito. Lumakad siya sa harap at tinanong, ano ang nangyayari? Bayaw. Sila ay talagang dumating upang humihingi ng paumanhin. Harvey, paano mo ginawa ito? Aking Diyos. Si James Surrey at Ryan Gotti ay tunay na malaking shot. At talagang ginawa mo silang lumuhad at humingi ng paumanhin. Ang pamilyang Zimmer ay may isang makapangyarihang tao pagkatapos ng lahat. Si Lillian at Simon ay nasa sabik na lampas sa paniniwala. Kung si Harvey ay malakas na ito, maaari nilang gawin habang pinapakinabangan nila sa Southlight sa hinaharap. Si Mandy Zimmer ay maaaring mag-isip-isip lamang kung ano ang aktwal na nangyari, ngunit hindi siya nagsabi ng isang salita. Sinabi ni Harvey York, mawawala ang mga ito. Sinabi nila na gusto nilang pumunta dito upang lumuhad at humingi ng paumanhin. Hindi siya ganap na nagbabantay. Ito ay si James Surrey at si Ryan Gotti na matatag pagtungkol sa pagpapahayag ng kanilang paghingi ng tawad sa araw bago. Sila ay hinawakan na parang pinagpala sila ng mga Diyos kapag pinahintulutan sila ni Harvey dito. Si Mandy ay lumabas sa isang sandali. Harvey, kailangan mong maayos na pasalamatan si Prince York kung makakakuha ka ng pagkakataon upang matugunan siya. Kung hindi, hindi ka maaaring makabalik dito ng buhay kahapon. At kailangan mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng mga bagay na ginagawa mo. Huwag manggulo sa paligid. Ikaw ay maswerte sa oras na ito na nakatulong sa iyo si Prince York sa sitwasyong ito, ngunit maaaring hindi ito mangyayari sa susunod. Si Harvey ay hindi makapagsalita matapos marinig ang mga salita ni Mandy. Si Simon Zimmer ay nagtagumpay. Mandy, sinasabi mo ba na si Prince York ang isa na nakatulong sa paglutas ng malaking krisis sa oras na ito? Si Lillian Yates ay tumingin na kung naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Akala ko ang dumi na ito ay sa wakas ay may kakayahang gumawa ng isang bagay. Si Prince York ang pinakamataas na lalaki sa lahat ng Southlight. Inaasahan na ni Ryan Gotti at James Surrey na dumating at humingi ng paumanhin kung hiniling niya ito. Harvey, ikaw ay tunay na walang kahihiyan. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito tila tulad ng ikaw ang isa na nakalutas sa iyong kakayahan. Kung hindi para sa kay Mandy, maaari mo pa rin kaming malinlang sa bagay na ito. Si Mandy ay nagbuntong hininga. Ina, ama, huwag na makipag-usap tungkol sa kanya tulad nito. Hindi ko ito sinasadya. Umaasa ako na iniisip niya ang mga bagay bago siya ay may isang bagay sa susunod na pagkakataon. Si Lillian ay gumuho sa kay Harvey na puno ng paghamak,
Pagkatapos ay hindi maaaring makatulong ngunit kinaladkad si Mandy sa isang sulok at sinabi habang naguguluhan, "Mandy, maging tapat ka sa iyong ina. Mayroon ka bang isang bagay na ginawa sa kay Prince York? Mabuti, maaari mong sabihin sa akin. Tatayo pa rin ako sa tabi mo kahit na ang dumi ay ang ikatlong gulong." Si Mandy ay tunay na hindi makapagsalita. Matindi siyang sumagot, "Ina, hindi ka maaaring maniwala sa mga alingaw-ngaw tulad ng mga tagalabas. Wala akong anumang bagay na ginawa sa kay Prince York. Hindi ko alam kung paano siya mukhang." Sinabi ni Lillian kung samantalang nakapagpapatibay, "Alam ko na ito ay kakaiba. Kung hindi mo alam sa iyo, bakit siya magmungkahi sa iyo? At sa malaking pangyayari na iyon. Kahit na ginawa niya ang mga tao tulad ni Ryan Gotti at James Surrey na paluhurin at humingi ng paumanhin para sa iyong kapakanan sa oras na ito. Oh, anak na babae. Dapat kang maging mas nakakaalam sa sarili bilang isang babae. Pagkatapos ay mabubuhay ka ng mas maligaya na buhay. Sa palagay ko hindi mo dapat tingnan si Prince York dahil lamang sa mayaman at maimpluwensya. Ngunit siya ay labis na mahusay sa iyo. Naalala ko ang lahat ng ginawa niya para sa iyo. Ngunit kung walang Prince York, hindi ka nandito sa alinman. Kaya ikaw sa wakas ay magpasya kang magkaroon ng diborsyo, dapat kang maging babae ni Prince York. Susuriin ko ang iyong desisyon ng buong puso." Si Lillian ay nagpapakita ng lubos na kaguluhan. Naisip niya na si Prince York ay tumangala sa kay Cynthia dati. Pagkatapos ay naunawaan niya na siya ay aktwal na naglalayong ang kanyang pinakamalaking panghihinayang ay hindi hihinto sa pag-aasawa ni Mandy Zimmer pabalik pagkatapos ay maging sanhi ng nangyari ngayon. Siyempre, hindi ito huli kung nagpasya siyang magkaroon ng diborsyo ngayon. Si Mandy ay nagpalabas ng isang malaking hininga. "Ina, sinasabi ko sa iyo muli, wala akong intensyon ng pagdidiborsyo kay Harvey. Sa tingin ko siya ay talagang mahusay. At talagang hindi ko alam kung sino si Prince York. Dapat mong itigil ang pangangarap ng gising." Huminto si Lillian sa suspensyon ng paksa. Biglang naisip niya ang isang bagay. "Hindi mo ba sinabi na si Halsey Lowe ay bumalik mula sa ibang bansa ilang araw na ang nakalipas?" Kabanata 970. Hindi malaman ni Mandy Zimmer kung bakit hihilingin ni Lillian Yates ang tungkol dito, ngunit siya pa rin ay tumango at sumagot, "Oo." Siya ay bumalik. Sa kasalukuyan, siya ay isang general manager para sa isang kumpanya sa San Francisco. Napakalawak ni Halsey. Si Lillian ay nagpapakita ng isang ekspresyon na puno ng paghanga. "Dapat kang tumawag at hilingin sa kanya na pumunta at mag-hangout sa Buckwood. Kukunin ko siyang ituring sa isang pagkain kapag nakakuha siya na pumunta dito." Pagkatapos ng kanyang pananalita, siya ay umalis na may lubos na nilalaman. Alam niya na hindi niya makumbinsi si Mandy, ngunit maaaring magkaroon ng iba't ibang kaso si Halsey Lowe. Kung siya ay kumbensihin si Mandy ng matagumpay, wala siyang problema na tinatangkilik ang kayamanan at kaluwalhatian sa hinaharap. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Lillian ay hinamak si Harvey York ng higit pa kaysa dati. Siya ay gumuho sa kay Harvey nang hindi na tiningnan siya nang umalis siya. Nang umalis si Lillian at Simon, si Mandy ay humingi ng tawad, "Harvey, huwag ilagay ito sa puso. Lagi at palaging tulad nito." Si Harvey ay ngumiti at sumagot, "Nauunawaan ko." Nais niyang ipaliwanag ang sitwasyon tungkol sa kay Prince York bago, ngunit nagpasya siya kung hindi man nakikita ang saloobin ni Mandy. Ito ay walang silbi kahit na sinusubukan na sa ilalim ng mga pangyayari. Hindi banggitin, naghahanda siya upang gawin si Mandy na maging isang mayaman na tao. Hindi ito magiging matalino upang ilantad ang kanyang sarili. Kinabukasan, si Harvey ay dumating sa Sky Corporation at pagkatapos ay tinawag si Yvonne Xavier. Hindi pa siya natutulog ng ilang araw. Siya ay pagtiningnan ay parang pagod. Tumingin siya sa kay Harvey at walang malay na sinabi, "CEO York, paano ang mga bagay sa San Francisco?" Sumagot si Harvey, "Ito ay tapos na. Ang bagong hinirang na general manager si Halsey Lowe ay napakalaki. Bigyan mo lang siya ng kapangyarihan na gawin niya habang siya ay nakalulugod. Ang ating pangunahing pinagmumulan ng mga negosyo ay matatagpuan sa Southlight pa rin.
Walang pagmamadali sa San Francisco. Ang parehong napunta para sa Gangnam pati na rin. Tama, may isang bagay na nangyari kamakailan. Nakita siya na parang kakilakilabot, nagtanong si Harvey sa pag-aalala. Alam na niya ang tungkol sa panukala ng Leo mula sa Hong Kong, ngunit hindi niya alam kung ano ang nadama ni Yvonne sa bagay na iyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sumagot siya sa isang bulong, "Ako ay okay lang, CEO York. Marahil ako ay medyo masyadong pagod lang." Si Harvey ay napapikit sa kanyang mga mata habang tinitingnan siya, pagkatapos ay ngumiti. "Kukunin ko na magkaroon ka ng isang araw na off ngayon. Dapat kang magkaroon ng ilang pahinga." "Oo, salamat, CEO York." Si Yvonne ay inihanda agad upang umalis pagkatapos na sabihin iyon. Nang kapag siya ay nasa labas na ng opisina, si Harvey ay biglang nagsalita. "Yvonne, sa ating relasyon, tatayo ako sa tabi mo kung ano ang mangyayari." "Salamat, CEO York. Ngunit ako ay maayos naman, sa totoo lang." Si Yvonne ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti at natitira. Si Harvey ay bahagyang nagulat pagkatapos na makita ang paningin. Si Yvonne ay malinaw na wala sa tamang estado ng isip. Iniisip ni Harvey na hindi niya kailangang mag-alala kung ito ay tungkol sa panukala ni Leo. Nagkaroon ng ibang bagay. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Harvey ay tinawag si Ray Hart upang ayusin ang isang kotse para sa kanya at suriin si Yvonne kung saan pupunta. Sumunod si Harvey sa lalong madaling panahon pagkatapos. Hindi siya bumalik sa bahay pagkatapos na umalis sa gusali ng kumpanya, ngunit nagpunta siya sa lumang paraan ng Buckwood. Ang lugar na ito ay ang pagtitipon ng site ng mga pinakamataas na antas ng maraming mga item. Naghintay si Yvonne sa pasukan ng shopping mall ng mahabang panahon. Pagkalipas ng kalahating oras, isang gwapong lalaki ang may suot na maraming mga bagay sa buong katawan ay lumakad at bumaba sa kanya. Ang dalawa ay sumulong sa mall. Si Harvey ay nagulat sa paningin. Ito ay hindi makatwiran. Kailan siya nakakuha ng isang kasintahan? Paano hindi ko alam ang tungkol dito? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 971. Sa Black Tea Diner, ang pinaka-high-end na lugar ng lumang panahon, sinabi na ang pagkain ay may gastos sa $10,000. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pa nagkaroon ng karapatan na pumasa sa pamamagitan ng kainan, hindi upang banggitin ang kainan sa lugar. Si Yvonne Xavier at ang gwapong lalaki ay lumakad sa itim na carpet ng kainan sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinundan ni Harvey York ng dali-dali habang nalilito. Nakita ni Harvey si Yvonne sa gitna ng malaking bulwagan nang dumating siya sa pasukan. Ito ay maliwanag na ang buong kainan ay naibok. Ang bulwagan ay pinalamutian na parang isang palasyo na hindi malayo sa kay Yvonne. Nagkaroon ng isang matandang babae na may pilak na buhok. Mayroong ilang mga nag-umpukan sa gitna, na may ilang mas batang babae. Ang gwapong lalaki na dumating sa kay Yvonne ay yumukod sa harap ng matandang babae at tumayo sa gilid. Ang paningin ng karamihan ng tao ay nakarating sa kay Yvonne Xavier. Ang ilan ay malamig bilang yelo. Ang iba ay tinitingnan siya sa paghamak. Si Harvey ay nahuhulog. Kung tiningnan niya ito sa ganitong paraan, ang lalaki ay tila hindi siya ang kasintahan ni Yvonne Xavier. Ngunit ano ang nangyayari sa harap niya? Sa sandaling ito, ang tiyahin ni Yvonne, si Rita Lawson, ay nasa karamihan. Lumakad siya sa kay Yvonne at sinabi ng walang bahala, "Hindi masama, Yvonne." Ang dakilang lola ng mga Xavier sa Walsing ay dumating sa lahat ng ganitong paraan upang anyayahan ka ng 3 beses, at hindi ka na huminto sa pamamagitan ng, "Hey, huwag mong sabihin sa akin na lumaki na ang iyong mga pakpak pagkatapos na dumating ka sa Southlight. Hindi mo pa rin pinapahalagahan ang tungkol sa mga Xavier sa Walsing kahit kailan, ginagawa mo ba?" Sa gilid, ang pinsan ni Yvonne Xavier, si Ivan Xavier, ay nagsabi ng walang bahala, "Yvonne, huwag kang maglakas loob na gamitin ang ilang pipi na dahilan na tulad ng trabaho muli. Narinig na namin na ang Sky Corporation ay may nagtatrabaho para sa isa pang vice CEO. Siya ang humahawak sa lahat.
At ano ang tungkol sa iyo? Sinundan mo si Prince York sa loob ng maraming taon, ngunit ikaw pa rin, ay isang sekretarya lamang. Pag ako aalis na ako, kahit na ang isang mapagmataas na savior ay lumabas lamang upang maging sekretarya ng isang tao, ngunit wala kang pangalan para sa iyong sarili pagkatapos ng pagsunod sa taong iyon para sa maraming taon. Sinusubukan mo bang buhayin ang mga savior mula sa Walls Inn sa mga nakakatawa na stock doon? Huwag mong kalimutan, Yvonne. Ang mga savior sa Southlight ay isang extension lamang. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang nagpapadala sa iyo, hindi kanya maprotektahan magpakailanman. Shout out po Dahil sa ang mga lahat, savior idol, mula sa Walls Inn ay isa sa mga nangungunang 10 mayamang pamilya sa bansa. Maraming salamat po. Ang pagtingin ni Ivan sa sandaling iyon ay malamig na parang yelo. Sa kanyang mga mata, ang mga pagkilos ni Ivan ay hindi katanggap-tanggap. Ang isang mapagmataas na savior ay tumatakbo sa paligid bilang sekretarya ng isang tao. Nawala ang lahat ng mukha para sa buong pamilya mula sa Walls Inn sa sandaling ito. Ang gwapong lalaki na si Ivan ay dumating, si Jesse Xavier, ay ngumiti habang binuksan niya ang kanyang bibig. Pinsan, auntie, alam na niya na mali siya noong nagpasya siyang sumama sa akin. Huwag kang manisi sa kanya. Siya ay pamilya, pagkatapos ng lahat. Ang taong nagbukas ng kanyang bibig ay walang iba kundi si Jesse, isa sa mga kandidato ng prinsipe ng pamilyang savior mula sa Walls Inn. Siya ay lubos na mahusay sa pamilya. Ang kanyang katayuan ay medyo mataas. Siya ay may mataas na katayuan kahit na inihambing sa lahat ng iba pang mga mayamang tagapagmana sa Walls Inn na kung bakit si Ivan at Rita tila tulad ng kanyang mga subordinate kahit na sila ay karaniwang mapagmataas na mga tao. Matapos marinig ang mga salita ni Jesse, pinalayas ni Ivan at Rita ang kanilang mga kamay at sumagot, "Nakikinig kami sa iyong mga order, Master Savior." Si Jesse ay ngumiti habang tinitingnan si Ivan at sinabi, "Ivan, alam ko na ang tungkol sa panukala ni Chris Leo sa iyo. Kahit na ang mga Leo ay hindi isang bahagi ng pinakamataas na 10 pamilya, ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat na paglaruan. Bukod, ang pamagat ni Prince Chris Leo ay maaaring bahagyang magkasya sa iyong katayuan. Ang paraan ng pag-iisip ko, hindi mo na kailangang maghintay ng mas matagal. Dapat mong makuha ang iyong mga sertipiko ng kasal ngayon." Si Ivan Xavier tinaas ang kanyang ulo pagkatapos ng isang sandali ng patay na katahimikan upang tumingin sa kay Jesse Xavier. "Pinsan, hindi ako mag-aasawa ng sinuman." Si Jesse ay napakunot ang noo, hindi nagsasabi ng ibang salita. Si Ivan Xavier ay sumali sa usapan, "Ivan, wala kang karapatang magsalita sa harap ng ating dakilang lola. Ikaw ay isang collateral na kamag-anak. Ikaw ay maswerteng sapat na ang prinsipe ng pamilyang Leo ay hindi naiinis sa iyo. Ano ang kailangan mo upang bigyan siya ng malamig na balikat?" Si Rita Lawson ay tumingin kay Ivan na may isang ekspresyon bilang malamig bilang yelo. Si Ivan ay walang bahala na tiningnan pabalik ang kanyang tiyahin. "Auntie, magpapasya ako kung ano ang mangyayari sa sarili kong katawan. Wala sa iyong mga opinyon ang mahalaga." Sampal. Si Rita Lawson ay lumakad patungo sa kanya at binigyan siya ng isang sampal sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsalita na galit "Kung gaano ka may kakayahan. Hindi ako makapaniwala sa iyo na ikaw ay masuwin. Hindi ka ba nakikinig sa kung ano ang sasabihin ng ating dakilang lola?" Matapos makita na si Ivan ay sinampal, si Harvey York, na nakatayo sa pasukan, ay hindi maaaring makamit upang makita ang tanawin. Si Harvey ay humakbang sa dining place na may isang kakilakilabot na pagpapahayag, pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, dahil sinabi niya na ayaw niyang mag-asawa, hindi niya kailangang mag-asawa. Siya ang aking subordinate, pagkatapos ng lahat. Hindi ako naniniwala na ang isang tao ay talagang nagbabanta sa isa sa aking mga subordinate sa Southlight. Si Ivan ay nagulat at walang malay na tumingin sa kay Harvey. "CEO York, dapat kang umalis. Hindi ka dapat nandito. Hindi mo maaaring maprotektahan ang mga Xaviers mula sa Walls Inn natural." Hindi niya nais na ipaalam sa kay Harvey ang tungkol dito dahil ang mga Xavier mula sa Walls Inn ay kukuha ng kanilang galit sa kanya.
Ang mga savior mula sa Wolsing ay isa sa mga nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay napakalawak. Si Harvey ang CEO ng Sky Corporation at pinangalanang si Prince York. Ngunit sa mga mata ni Yvonne, hindi pa rin siya isang kalaban para sa mga savior mula sa Wolsing. Si Harvey ay nagbigay ng ngiti sa kay Yvonne at sinabi, "Talagang mahalaga ba kung maaari kong pukawin ang mga ito o hindi? Isa ka sa aking mga subordinate. Walang sino man ang maaaring pilitin mong gawin ang hindi mo nais, kahit na kung sino pa sila. Hindi maaaring maprotektahan ng kahit sino man ang mga tao sa paligid ko, kung hindi ako kahit na karapat-dapat sa pagkakaroon ng pamagat ng prince. Sino ka ba? Aling prinsipe ka ba? Hindi ka ba ang prinsipe para sa pamilyang Yorks?" Nagtanong si Rita ng walang bahala, at siya ay nahuhulog habang tinitingnan si Harvey. Si Harvey ay tumango, "Oo, ako ay si Prince York." Sampal. Sa sandaling ito, ang isang babaeng nakabatay sa ulo ay tumayo at kinuhang sinampal si Harvey sa kanyang mukha. Si Harvey ay nahuli sa pagbantay, hindi nakabalik sa kanyang mga pandama sa sandaling iyon. Matapos ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tapos na sa pagsagasa kay Harvey York, pagkatapos ay tiningnan niya siya ng walang bahala at nagsalita, "Ikaw ay may asawa na nagpapahintulot ka sa aking anak na babae bilang iyong sekretarya, tama? Pinabalaan kita, lumayo ka sa aking anak na babae mula ngayon. Kung hindi, kukunin ko na sampalin ka ng 10 beses sa bawat oras na nakikita kita." Ang karamihan ng tao ay walang tigil na naghamak kay Harvey matapos marinig ito. Alam ng lahat na si Yvonne ay nagtatrabaho para sa isang may asawa na lalaki bilang isang sekretarya. Ito ay lubos na kaiya-hiya para sa mga savior mula sa Wolsing. At sa sandaling ito, ang lalaki ay darating upang ipakita sa harap ng mga ito. Hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan. Si Jesse Xavier ay tumawa at pinalawak ang kanyang mga kamay. Ang mga pintuan ng Black Tea Diner ay agad na isinara sa kanyang signal. Ang ilan sa mga bodyguard na nasa sulok ng dining place ay lumakad sa harap sa sandaling iyon, pagkatapos ay tiningnan si Harvey ng matalino. Ang mga templo ng mga lalaki ay bahagyang nakataas. May mga malinaw na hindi regular na mga bodyguard. Tulad ng inilarawan sa mga alamat ng bansa, maaaring maging mga profesional ang pagsasanay sa tinatawag na sinaunang militar na sining. Si Harvey ay bahagyang nahulog na makita pagkatapos ng pagtingin sa mga bodyguard sa kanyang kadalubhasaan, hindi siya kailangang matakot sa mga taong iyon. Kung talagang nahaharap siya laban sa kanila, maaaring lumabas siya ng hindi sinasadya. Ngunit kung labanan niya sila, ang mga bagay ay maaaring maging mas masahol pa. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang ginawa sa sandaling iyon. Siya ay gumuho lamang sa karamihan habang namatay na tahimik. "Nanay, wala itong kinalaman sa kanya. Hayaan mo lang siyang umalis." Si Yvonne Xavier walang malay na tumayo sa harap ni Harvey York sa sandaling ito, hindi na siya papayagang saktan pa. Ang nasa katanghaliang gulang na babae na tinatawag ni Yvonne na kanyang ina ay walang iba kundi si Iona Sherman, ang stepmother ni Yvonne. Matapos ang kanyang ama ay namatay, si Iona Sherman ang pinakamalapit na kamag-anak sa publiko. Siya ay nag-aalala na sinaktan ni Yvonne, "Pinalayas mo ang mga kalakal na tinatawag mo na ako sa iyong ina. Ano, nasira ang iyong puso kapag nataman ko ang iyong kasintahan. Huwag maging walang kahihiyang tulad ng iyong ama, hindi alam ang kagandahang loob at kahihiyan, sa labas naghahanap ng mga kababaihan araw-araw." Pagkatapos ay inilipat ni Iona ang kanyang malamig na pagtingin sa kay Harvey pagkatapos ng kanyang pananalita, pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, "Isang tinatawag na prinsipe tulad mo lamang na maglakas loob upang magtago sa likod ng isang babae. Ikaw ay parang walang silbi habang sinasabi ng mga alamat na ikaw ay..." Si Harvey ay tumingin ng walang malay sa mga mata ni Iona, pagkatapos ay sinakop si Yvonne at pinapante sa kanyang likod at tahimik na bamulong, "Ito ay mainam. Maaari ko bang hawakan ang mga bagay na tulad nito?" Matapos makita si Yvonne at Harvey na parang mga mahilig, si Iona ay kumukulo sa galit. Tama pagkatapos.
Ang kakulangan ng kahoy na pang-araw ay umiibig pa sa pamamagitan ng pagpapakita sa harap ko. Nagpapanggap ka ba na patay ako o isang bagay? Ang tono ni Iona ay puno ng panlilibak, at ang kanyang pagpapahayag ay malamig bilang yelo. Si Harvey ay nahuhulog. Kung hindi para sa iyo na nauugnay sa kay Yvonne, nais kong patay ka na para sa pagsasalita sa kanya sa paraan. Hey, wala kang ibang talento maliban sa pakikipag-usap ng malaki, ha? Gusto kong makita kung sino man sa Southlight ay kahit na maglakas loob upang hawakan ang mga savior mula sa Walls Inc. Kahit na ang unang in-command ng Southlight, si Sheldon Xavier, ay isang gitnang klase na tao sa gitna ng mga savior mula sa Walls Inc. Anong lugar ang ginagawa ng isang tinatawag na prinsipe na mayroon ka? Tiningnan niya si Harvey na puno ng panghamak habang gumagawa ng malupit na pangungusap sa kanya. Sapat na, sa sandaling ito, si Lola Xavier, na may hawak na kwintas habang nakaupo sa gitna ng bulwagan, ay nagsalita ng mahinahon. Sa sandaling ang kanyang tinig ay nag-echo, kahit na ang bastos at walang galang na si Rita Lawson o Iona Sherman na puno ng mga lihim na motibo ay nawala na ang lahat na parang patay. Hindi sila maglakas loob na sabihin ang isa pang salita. Bukod sa kay Jesse Xavier, na nakangiti pa rin pagkatapos ng lahat ng ito. Ang iba ay mukhang malubhang. Ang mga mata ni Lola Xavier na sarado ay binuksan sa sandaling ito. Ang kanyang mga paningin ay nakarating sa kay Harvey. Siya ay tila malamya at nanginginig, ngunit nagkaroon siya ng hindi masabi na aura sa sandaling ito. Si Harvey York ay nahuhulog. Napag-alaman niya, ang babaeng ito ay mas nakasisilaw kaysa kay Melissa Leo. Matapos makita si Harvey York ng malalim, tumayo siya habang patuloy na nanginginig. Nakatulong si Iona Sherman at Rita Lawson na iangat siya sa tabi niya. Hindi sila manggahas kahit na upang ibukod ang hininga ng hangin sa proseso. Si Lola Xavier ay lumakad patungo sa pasukan, pagkatapos ay tumigil sa maikling sandali kapag nakuha niya roon. Jesse, maaari mong pangasiwaan ang maliit na bagay na ito. Si Jesse ay ngumiti at sumagot, makatitiyak, Lola Xavier, gagawin ko itong mabilis. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mababang balik ang nais na lumakad sa mga savior mula sa Walls Inc para sa napakaraming taon? Ngunit para sa isang tao na sumulong na iniisip mo na tinatapos ang pamilya, kung ano ang isang joke. Ang silhouette ni Lola Xavier ay unti-unting nawala sa tulong ng iba na umaalalay sa kanya. Hindi niya tiningnan si Harvey sa mata mula pa sa simula, at hindi siya nagnanais na makipag-usap sa kanya. Si Prince York ay sinamba sa pamamagitan ng walang katapusang halaga ng mga tao sa Southlight. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay parang hindi siya nagkakahalaga ng kahit isang jeta. Nang umalis si Lola Xavier, ang hall ay tila tulad ng temperatura na itinaas. Si Jesse na nakaupo mula sa harap, pagkatapos lumakad at tumingin siya kay Harvey. Prince York, umupo ka para sa isang salita at makipag-usap sa akin. Si Harvey York ay hindi umupo. Si Jesse Xavier ay hindi nag-alala sa lahat at ininom ang kanyang tsaa ng walang pangangalaga para sa mundo. Si Lola Xavier ay palaging katulad nito. Hindi siya nag-aalaga sa tungkol sa sinuman na hindi siya interesado. Tungkol sa kay Yvonne, siya ay isang apong babae na talagang savior sa datos. Ngunit dahil sa iyo, naging isang nakakatawang stock sa lahat ng upper social circle ng Walls Inc. Sabihin mo sa akin, paano mo babayaran ito? Si Harvey ay nahuhulog. Wala akong kinalaman sa kanya, kami. Bago pa mapigilan ni Harvey York ang kanyang pangungusap, nilabas na ni Jesse ang isang tawa sa hangin. Harvey, tayo ay mga lalaki dito. Dapat ba akong maging mas mapurol tungkol dito? Kalihim mo ito, kalihim mo siya. Kung may isang bagay na kailangan, ang sekretarya ay ginagawa ito. Kung wala, ginagawa ang sekretarya. Hindi ako ang gumagawa nito. Si Harvey ay lubos na hindi makapagsalita matapos marinig ang kanyang mga salita. Tiyak na sinasamantala niya ito, kahit anong bagay. Pinuksan ni Yvonne Xavier ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi niya masabi ang isang salita. Si Jesse Xavier ay patuloy na nagsasalita. Dahil inamin mo na kayong dalawa ay may isang bagay sa bawat isa,
Wala talaga akong pakialam kung ano ito. Ngunit, ang mga savior mula sa Wolsing ay nais ang kanilang dignidad na ibalik. Sabihin mo sa akin kung paano mo haharapin ang kapakanan na ito. Kung maaari mong bigyan kami ng isang mahusay na pahayag, marahil maaari naming kahit na iangat ka pa sa itaas ng rurok. Kung hindi, ikaw ay isang matalinong tao, Prince York. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kung magpasya kang pahirapan ng isang pinakamataas na rated na pamilya. Matapos marinig ito, nagsalita si Yvonne. Master Jesse, ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Wala akong dapat gawin sa kay CEO York. Mayroon lamang kaming isang mahusay na subordinate supervisor relationship. Kung gayon bakit mo tinanggihan si Chris Leo? Hindi mo ba nauunawaan na ang mga taong katulad natin ay may pagkaisa sa pamamagitan ng pag-aasawa habang tinatangkilik mo ang lahat ng dadalhin ng mga savior? Bakit mo isinaalang-alang ang pagtanggi sa isang alok na tulad nito? Si Yvonne ay natahimik. Ito ang isang bagay na hindi maaaring maiwasan ng mga malalaking pamilya. Matapos makita ang ekspresyon ni Yvonne, si Jesse ay nagsalita muli at sinabi, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang dalawang paraan upang malutas ang problemang ito. Bilang ng isa, kayong dalawa ay magpakasal sa bawat isa sa loob ng isang buwan, at ikaw, Harvey York, ay magiging live-in-in-law ng mga savior mula sa Wolsing. Bilang ng dalawa, patunayan sa akin na si Chris Leo ay hindi karapat-dapat sa oras na ito kay Yvonne. Kung hindi, hindi ka lang. Ang bawat tao sa Sky Corporation ay mamamatay sa iyo." Ang pagpapahayag ni Harvey ay malamig bilang yelo. Tumingin siya kay Jesse Xavier na may isang malubhang mukha. "Sinasabi mo ba sa akin na tapusin ko si Chris Leo? Ito ba ay kapakipakinabang sa iyo pati na rin?" Si Chris Leo ay kumakatawan sa liyas ng Hong Kong. Ang pagsira sa kanya ay nangangahulugan na pinutol mo ang isa sa mga pakpak ni Melissa. Naghahanap sa iyo, alam ko na hindi ka handa na mag-asawa kay Yvonne. Pagkatapos ay maghihintay ako, ikaw ay mas mahusay na malaman kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Si Jesse ay tumayo at tinapik ang balikat ni Harvey habang nakangiti, pagkatapos ay kinuha ang natitirang bahagi ng mga savior at umalis nang hindi na lumingon ang kanilang mga ulo. Kung ikukumpara sa kayamanan at kapangyarihan ng mga savior mula sa Wolsing ay, hindi nila pinapansin ang tungkol sa tuktok na tao sa Southlight. Nang umalis ang mga savior, tiningnan ni Yvonne si Harvey kasama ang kanyang mga mata na nagpapakita ng halo-halong emosyon habang tahimik sa mahabang panahon. "CEO York, masaya ako na tumayo ka para sa akin, ngunit ikaw ay isang may asawa na tao. Hindi mo talaga kailangang gawin ito para sa akin, ako ay maghanap ng isang paraan upang ipaliwanag sa mga savior mula sa Wolsing. Wala itong kinalaman sa iyo." Ang mga mata ni Yvonne ay tila tulad ng kanilang ibuhos kay Harvey. Tinitingnan ni Harvey ang kanyang pagpapahayag at tumigil sa kanyang sarili mula sa pakikipag-usap kahit na may sinabi siya. Maaari lamang niyang itango ang kanyang ulo sa sandaling iyon. "Nakuha ko ito. I'll leave for now." Ngunit makatitiyak na laging ginagawa ko ang sinasabi ko. Nang umalis si Harvey, isang silhouette ang pagkatapos ay lumabas mula sa isang sulok ng bulwagan. Kabanata 975. "Yvonne, sinabi ko na sa iyo. Ang ambisyon ni Harvey ay nakakatakot na malaki ang isang tao na tulad nito ay hindi kailanman mapupuksa sa ilalim ng iba. Kung pinili mo siya, ikaw ay nakatira sa isang buhay na puno ng sakit at pagdurusa." Si Sheldon Xavier ay nagpalabas ng isang buntong hininga. Hinahangaan niya si Harvey York dahil sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na ang mga savior mula sa Wolsing ay hindi tumingin sa kanyang katayuan bilang prince, susubukan nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang salungatan sa tao na ito kung ang kanyang iba pang pagkakakilanlan ay ipinahayag. Ngunit hindi nag-aalaga si Sheldon na ang kanyang sariling apong babae ay kasangkot sa kay Harvey. "Makinig ka sa iyong lolo. Dapat mong piliin si Chris Leo. O baka tumangala ka sa ibang tao, kahit na ito ay isang pulubi. Kung sasabihin mo ang salita, maaari kong gawin siya na isang tao. Papayagan ko ang sinuman ngunit siya.
Si Ivan pagkatapos ay walang silbi na sumagot, "Lolo, huwag kalimutan ang iyong pangako dati. Sinasabi mo ba ang lahat ng mga bagay na ito upang subukang iwaksi ang pangako ngayon?" Matapos makita ang matigas na hitsura ni Ivan, pagkatapos ay nagpalabas pa ng isa pang hininga. Tama, ang 13 araw na pangako ay hindi malayo sa ngayon. Gusto kong makita kung maaari mo talagang dalhin siya sa bahay. Kung magagawa mo, ibibigay ko. Sa presidential suite ng Backwood Hotel. Si Lola Xavier ay nagtataglay ng isang panalangin habang nakaupo na naka-cross-legged sa isang futon. Si Jessie Xavier ay nakatayo sa kanyang mga bisig na nakatiklop, hindi malayo sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kailanman kumupas. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ni Lola Xavier ang kanyang mga mata at dahan-daang nagtanong, "Paano ang mga bagay?" Sumagot si Jessie, na ipinahayag ko ang iyong mensahe. Ngunit si Harvey York ay isang mapagmataas at mapagmataas na tao. Hindi siya sumang-ayon sa unang kondisyon. Ngunit ang pangalawang isa, hindi ako sigurado. Walang pakialam na tinanong ni Lola Xavier, ano ang hindi makakakuha. Si Jessie Xavier ay sumagot ng tahimik, may 10 pinakamataas na pamilya sa bansa H. Ang mga Xavier ay nasa ika-10 lugar. Ang autoridad ng pamilya ay maaaring lumipat kung ang mga Leo ay mag-ayos ng kasal sa atin. Bakit mo gustong harapin si Harvey laban sa Leo sa Hong Kong? Ang sagot ni Lola Xavier ay nag-aalinlangan, nagkaroon ng panahon na ang ating pamilya ay ang nangungunang pamilya mula sa lahat ng mga nangungunang mga pamilya. Hindi mo ba naintindihan kung bakit tayo nasa ilalim ng barriles ngayon? Ang mga mata ni Jessie ay nagpakita ng lubos na lamig. Ito ay dahil ang iba pang mga pamilya ay natatakot sa ating pagtaas. Si Lola Xavier ay sumagot ng mahinahon, "Mabuti na alam mo. Kahit na ang Lees mula sa Hong Kong ay wala sa listahan ng mga nangungunang mga pamilya, ang mga ito pa rin ang nangungunang pamilya sa Hong Kong. Ang kanilang kayamanan ay maaaring magamit sa bansa. Sa sandaling ang isang pamilya na tulad nito ay nag-aayos ng isang kasal sa atin, sa palagay mo ba ang mga nangungunang 3 pamilya ay umupo doon at panuurin?" Ang mga ekspresyon ni Jessie ay nagbago. Ang mga Xaviers ay bahagyang mas mababa sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan. Ang paglaban sa ika-8 at ika-9 na mga nangungunang pamilya ay naging sanhi ng ilang mga problema upang harapin. Kung ang isa sa mga nangungunang 3 pamilya ay haharapin ang mga Xavier, magkakaroon ng malaking pagkakataon na ang mga Xavier ay matanggal sa listahan kaagad. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala kami ng mensahe sa pamamagitan ng paggamit kay Harvey upang harapin ang mga Leo. Sinasabi namin na wala kaming intensyon na labanan ang iba pang mga 9 na pamilya para sa pinakamataas na lugar, at handa kaming maging nasa ilalim ng barriles. Ang mukha ni Jessie ay nakuha ng bahagya. Pinibilang ni Lola Xavier ang mga kwinta sa kanyang kamay at mahinahon na sumagot, "Hindi masama, ito ay isang pagsubok para kay Harvey pati na rin. Kahit na siya ay may isang bit ng talento kung siya ay upang epuwersa si Chris Leo. Ang talento na ito ay hindi sapat upang ipasok ang aming pamilya. Kung siya ay magtagumpay sa oras na ito, ano ang mali sa akin na sinawi ang kanyang relasyon sa kay Yvonne? Ngunit ano kung nabigo siya? Si Jessie ay kakaiba. Ano ang kinakaharap ng kahinatnan ng mga Xavier? Ang pagpapahayag ni Lola Xavier ay malamig bilang yelo. Ito ay isang simpleng paglipat ng chess. Sa kanyang mga mata, si Prince York ay walang karapatan na labanan ang pinakamataas na antas ng bansa H na mga pamilya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 976. Sky Corporation, CEO ng opisina. Medyo walang laman ang opisina ng CEO sa pagkawala ni Yvonne. Ang mesa ng opisina, na dati ay malinis, ay natatakpan ng mga dokumentong nakatambak na parang bundok. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Harvey na mapangiti ng mapait. Hindi niya napansin ang kanyang ugali na gawin ang lahat ng trabaho ni Yvonne habang wala siyang ginagawa sa nakaraan, at kung gaano karaming trabaho ang ginawa ni Yvonne para sa kanya.
Nakatitig sa desk ni Yvonne, bulong ni Harvey sa sarili, huwag kang mag-alala. Walang sinuman sa mundo ang maaaring pilitin ka na gawin ang anumang bagay. Panipi. Hindi Leo mula sa Hong Kong. O Xavier mula sa Walsing. Makalipas ang halos kalahating oras, may kumatok sa pinto ng opisina ng CEO. Magalang na pumasok si Ray Hart. Nasuri mo ba itong mabuti? Tanong niya. Seryosong sagot ni Ray, Prince, I have investigated this matter. Ngunit dahil nagtalaga kami ng ibang tao upang suriin ito, ang aming pagkakakilanlan ay maaaring malantad. Panipi. Ayos lang, ibigay mo sa akin ang mga papeles, casual na sabi ni Harvey. Nang italaga ni Harvey si Ray na lutasin ang problemang ito, hinulaan na niya na maaaring mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi na yun mahalaga ngayon. Agad namang binigay ni Ray ang dokumento kay Harvey. Habang nalaman ni Harvey ang impormasyong ito, na itinuturing na pinakalihim sa bansa H, naging seryoso siya. Noong nakaraan, naniniwala si Harvey na ang nangungunang 10 pamilya sa bansang H ay tungkol sa pera, impluwensya at kapangyarihan. Habang binabasa niya ang impormasyong ito, sa wakas ay naunawaan niya. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaasahan niya. Anuman ang dakilang pinuno ng bansa H, mayroon pa rin siyam na matatanda na may kani-kanilang sistema sa ilalim ng kanilang autoridad. Halimbawa, ang elder ng hukbo ay may kontrol sa pangunahing hukbo ng bansa H at ang nangungunang siyam na hukbo at hawak ang pinakamataas na posisyon sa hukbo. Bukod dito, ang mga matatanda ng pamilya ng hukbo ay nasa pangalawang lugar sa mga nangungunang 10 pamilya. Dagdag pa, ang mahusay na pinuno ng Country H ay nagmula sa isang pamilyang namuno sa nangungunang 10 mahuhusay na pamilya sa bansang ito. Nagawa ni Xavier na maging isa sa nangungunang 10 pamilya ng bansa H dahil ang isa sa mga naunang nakatatanda sa siyam na nakatatanda ay si Xavier ng Walsing. Ito rin ang dahilan kung bakit si Sheldon Xavier, sa kabila ng pagiging unang commander sa Southlight, ay itinuturing na karaniwan sa mga Xavier. Hindi na kailangang ikumpara sa sinuman sa siyam na matatanda. Ang pag-aakala ng Xaviers ng Walsing sa nakaraan ng pamilya York bilang mahirap ay makatwiran dahil iniisip nila na sila lamang ang maituturing na tunay na royalty. Sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Harvey. Nang tingnan niya ang mga dokumento, isa pang bagay ang napagtanto niya kaagad. Hindi sariling ideya ni Melissa Leo ang pagpapatalsik sa kanya sa pamilya York at ang pagpapaalis sa kanya sa kalye para mamatay. Ang pagsuporta kay Melissa ay dapat na anino ng nangungunang 10 pamilya ng H country. Aling partikular na pamilya sila, si Melissa lang ang nakakaalam. Gusto ni Xavier na paalisan ko si Chris Leo ay pinilit nila akong makipaglaban ng hayagan kay Leo mula sa Hong Kong. Nagkataon lang ba, o hindi maiiwasan? Ungol ni Harvey. Kahit na tinitingnan niya si Leo mula sa Hong Kong bilang mahalaga, hindi ito sa punto na takutin sila. Kung ang bagay na ito ay nauugnay sa pinakamataas na autoridad ng bansa H, kailangang maingat na timbangin ni Harvey ang kanyang mga hakbang. Ray, ipadala mo ang mensahe ko sa mga taong ito. Napaangat ng ulo si Harvey at mahinang sabi. Sabihin kay Leo mula sa Hong Kong at Cloud, Robin, itong Yates mula sa Buckwood. Akin si Yvonne Xavier, ang lalaki ng prinsipe ng York. Binigyan ko sila ng isang araw para bawiin ang marriage proposal. Kung tumanggi sila, maaari silang umupo at hintayin ang kanilang kamatayan. Ang lamig ng mukha ni Harvey na parang yelo. Ngayong kumpleto na ang pagsasama ng Sky Corporation, maaari na siyang magpatuloy sa paglutas ng iba pang mga usapin. Nang gabi ring iyon, nakatanggap ng mensahe si Chris Leo at ang iba pa. Matagal na hinawakan ni Chris ang sulat na kulay pula ng dugo bago tumawa. Talagang mayabang at makapangyarihan ang prinsipe ng York. Pinilit niya kong bawiin ang proposal ko sa kasal. Hindi lang binabawi ang proposal ko sa kasal, sinusubukan niyang tapakan ang ulo namin. Kami, Leo mula sa Hong Kong. Karapat-dapat ba siyang gawin yun? Napangiti si Stephen York na nakaupo sa tapat niya. Ang prinsipe ng York ay masyadong walang ingat sa pagkakataong ito.
Kahit na isinantabi niya ang mga Surrey at Ryan Gotti, ang liham niyang ito ay walang pinagkaiba sa pagtulak sa mga Robin at 3 iba pang mga first class na pamilya sa tabi namin. Ito ay nagiging kawili-wili. Casual na sabi ni Chris, syempre nakakatuwa. Nakipag-ugnayan sa akin si Callum Robbins at iba pa para talakayin ang mga pag-iingat. Sa pagkakataong ito, hahayaan natin silang maging mga pawn sa harap ng kabayo. Ikaw at ako ay makikinabang sa lahat ng ito. Panipit. Nang matapos siyang magsalita ay nagkatinginan sina Chris at Stephen at nagtawanan. Dahil sa nangyari sa pamilya Surrey, umatras ang 3 pang first-rate na pamilya at hindi na nang ahas na humarap sa Sky Corporation pansamantala. Ngunit ngayon, sa pagtulak ni Harvey sa 3 first-class na pamilyang ito sa kanilang panig, ang buhay ay biglang tila isang soap opera. Patuloy ni Chris, okay, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Nakatanggap lang ako ng balita na ang Tarzan ng industriya ng medikal, si Senior Oscar Armstrong, ay babalik sa bansa sa loob ng 3 araw. Ano? Senior Oscar Armstrong? Wala bang chismis na namatay siya? Bakit siya biglang sumulpot ngayon? Kahit ang isang kalmado ni Stephen ay napatayo sa gulat. Alam ng lahat na si Oscar Armstrong ay may banal na antas ng mga kasanayang medikal. Nagkamit pa ito ng palayaw na enemy of Yama. May chismis na kung gugustuhin niya, may iligtas pa niya ang natitirang buhay ng isang tao sa isang huling hininga lang. Ngunit si Senior Oscar Armstrong ay nawala 5 taon na ang nakalilipas. Maraming big shot ang sumubok na humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit ngayon siya ay nagpakita ng biglaan at bumalik sa Buckwood. Stephen was astonished. Perhaps a great person is sick in Walsing, so he was invited back from overseas. Chris shook his head slowly. I do not know about that. But I heard after the news of his return became known, that elders from Walsing, Mordu, San Francisco, Hong Kong, Las Vegas and other places had traveled here to Buckwood. The current state of Buckwood is the start of something big. Stephen's eyes lit up suddenly. Grandma's health condition isn't always the best. If we manage to invite Senior Oscar Armstrong to treat her, our value in Grandma's eyes will increase significantly. Prince Leo, this isn't the best time for me to be showing up around Buckwood. I'm afraid you should be the one to think of something for this matter. Panipit. Chris smiled. That is the reason why I am telling you all this. Tulad ng sinabi mo, outsider pa rin si Quinton. Sa tingin ba niya sapat na ang pagmamahal ni Lola para magnakaw siya ng kapangyarihan kay Leo Hong Kong? Anong biro? Sa pagkakataong ito, sasabihin ko kay Lola kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Inaasahan ni Chris ang mga darating na kaganapan. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang sirain Quinton, at siya ay anticipating ito ng labis. Kasabay nito, sineseryoso din ng mga aristokrato mula sa Walsing, Mordu, San Francisco, at iba pang lugar ang usapin. Nakakahiya na magkaroon ng isang mahalagang pagkakakilanlan bilang Lola Savior. Kahit na naruroon sila, hindi sila madaling lilito. Magtatalaga sila ng kani-kanilang ahente para batiin si Oscar Armstrong. Ngayon, ang pagtaas ng tubig sa mga matataas na uri sa Buckwood ay nagsisimula ng tumaas. Samantala, sa Buckwood Airport, ilang tao ang lumabas sa VIP passage. Ang nasa taas ay walang iba kundi sina Zack at Queen Zimmer. Ang pinagkaiba lang ay ang dalawa, na dati labis na mayabang at nakatataas sa nakaraan, ngayon ay parang mga utusan. Naglalakad sa likuran nila ang isang binata na nakabarda na suit, na may suot na ekspresyon na kasing lamig ng yelo. Noon lang, sabi niya, Zack, Queen. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng 2 pagkakataon. Panipit. Kung magagawa mo ng maayos at nagawa mong anyayahan si Senior Oscar Armstrong pabalik sa Mordo, papayagan ka ng jeans na magtrabaho bilang aming lingkod. Kung mabaigo ka, scram. Napakaraming aso ng pamilya namin, wala kaming pakialam kung mawalan kami ng 1 o 2. Tumango si Zack at yumuko. Master Gray Jean, hindi mo kailangang mag-alala. Gagawin namin ang pinakamahusay. Ang Buckwood ang aming site, kaya magiging matagumpay kami sa aming gawain sa oras na ito.
Si Quinn, sa kabilang banda, ay pumisil ng isang pahiwatig ng ngiti at bang-ulong, Master Grey Jean, pagod ka siguro sa paglalakbay. Ngayong gabi, pagsisilbihan kita ng maayos. Hit. Bago pa maibuka ni Grey ang bibig para sumagot, lumapit ang babaeng katabi niya at sinampal si Quinn sa mukha. Malamig siyang umungol, sa tingin mo ba ang isang asong tulad mo ay karapat-dapat para dyan? Hindi ako. Hindi ako. Walang lakas ng loob na tumanggi si Quinn. Tumango lang siya habang nakayuko na may kasamang apologetic smile. Ngunit nang magpalitan sila ni Zack ng tingin, puno ng kasamaan at puot ang kanilang mga mata. Harvey Yorks. Mandy Zimmer. Pastahan hindi mo inaasahan ito, tama. Nakabalik na kami. Hanggat kaya naming durugan kayong dalawa hanggang mamatay, tatanggapin pa namin ang aming kapalaran bilang aso para sa ibang pamilya. Bukod sa jeans mula sa Mordo, dumating ang isa pang pamilya sa Buckwood. Hindi alam kung sino ang nagpakalat ng balita sa pagbabalik ni Oscar Sr. Masasabing sa ngayon, alam na ito ng lahat ng elite sa Buckwood. Ang isang taong kilala bilang Tarzan ng industriya ng medikal ay walang alinlangan na magiging panauhing pandangal para sa maraming pamilyang may mataas na uri. May bulong-bulungan na kahit na ang mga mahuhusay na pinuno ay tinatrato si Oscar Sr. ng walang kapintasan. Ito lamang ay malinaw na nagpapakita ng posisyon ni Sr. Oscar sa industriya ng medikal. Sa Sky Corporation, marami rin ang nagtalakay sa bagay na ito. Ang Sky Corporation ay itinuring na ngayong panlasa ng Southern Lights, ngunit ngayong nandito na si Sr. Oscar, kailangan nilang anyayahan siya sa kumpanya at gawin ang mga karangalan bilang isang makatwiran at mapagmahal na host. Kaya naman, si Yvonne Xavier, sa kabila ng hindi magandang mood, ay isinantabi ang kanyang emosyon at bumalik sa Sky Corporation para kumuha ng personal na utos. Alam na ni Yvonne kung bakit biglang bumalik si Lola Xavier sa Buckwood. Ang lahat ng ito ay dahil kay Sr. Oscar. Kung nagawa niyang anyayahan si Sr. Oscar na alagaan ang lola ni Xavier, marahil ay hindi na muling pipilitin ni Xavier si Harvey sa ganoong mahirap na posisyon. Ginamit ni Yvonne ang lahat ng koneksyon na mayroon siya, kahit na gumawa ng ilang mga tawag kay Sheldon Xavier. Sa huli, nadismaya siya. Walang sino man ang nakapag-ayos ng pulong kay Sr. Oscar. Ang Tarzan ng bansa H medical na industriya ay aktwal na kumilos sa sarili nitong kagustuhan. Hindi alintana ang mga nakapansin sa kanya, hindi siya kailanman magpapakita ng paggalang sa sinuman. Si Yvonne ay nagtrabaho ng gusto sa loob ng 3 araw, ngunit sa huli, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Noong una, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para tulungan si Harvey na malutas ang mga problema niya na nagmula kay Xavier's ng Walls Inc., ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo siya ng ganito. Sa ikatlong hapon, dumating si Harvey, na 2 araw nang nawawala, sa Sky Corp. Hanap ako ng business car. Tandaan, kailangan nitong maging isang bagay na karaniwan. Ang isang van ay magiging pinakamahusay. Ang sira, mas mabuti. May babatiin ako sa airport. Utos ni Harvey pagpasok niya sa opisina ng CEO. CEO, sino ang tatanggapin mo? Bakit kailangan mo ang pinakamahuhusay na kotse para dito? Natarante si Yvonne. Sino ang hihingi nito? Ani Harvey, hindi mo alam na ang taong ito ay nag-e-enjoy sa pagpunta sa gyera kapag wala siyang magawa. Mas gusto niya ang mga sira at sira na sasakyan. Ayaw niyang maupo sa magarang sasakyan. Kahit na walang ideya si Yvonne kung anong klaseng tao ang tatanggapin ni Harvey, dahil nagtanong ito, kailangan niyang sundin ito. Hindi nagtagal, isang van na hindi bababa sa 10 taong gulang ang itinuro sa harap ng pintuan ng Sky Corporation. Hiniling ni Harvey kay Ray Hart na maging driver bago mabilis na umalis patungo sa Buckwood Airport. Pagdating nila sa airport, natigilan si Ray sa nakitang nasa harapan niya. Ang paliparan ay napakasikip, maraming mga mag-agarang sasakyan na naghihintay sa labas. Maybach, Bentley, Rolls-Royce. Halos lahat ng iba pang luxury brand ay makikita. Maaaring isipin ng mga tagalabas na isa itong luxury auto show. Ang katotohanan na sina Harvey at Ray ay nagmamaneho sa isang sira-sira na lumang van na ginawa ng bawat driver doon na galit sa kanila. Anong meron sa lalaking ito? Hindi ba niya alam kung anong araw na?
Ngayon ang araw na babalik si Senior Oscar. Ang malalaking pamilya na pumunta rito para makita ang matanda ay magdadala ng kanilang pinakamamahal na sasakyan para lang masulyapan siya. Gayunpaman, may nagmamaneho dito sa isang van. Nang makita si Harvey na naglalakad palabas na may nakalagay na banner na paalam sa isang basag na van na nagbabasa ng "Welcome to Buckwood, Senior Oscar Armstrong," may nakakilala sa kanya. Ha, hindi ba ito ang manugang ni Zimmer na si Harvey York? Akala nila pwede silang mag-welcome ang mga Senior Armstrong kasama ang kanilang mahirap na kumpanya at mga sira na lumang van. Anong klaseng biro ito? Ha, natawa ako sa sarili ko. Paano magiging ganito katanga ang isang tao? Panipit. Sabi nilang lahat, walang utak ang manugang na nananatili. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Mas mabuting makita ang isang tao ng personal kaysa makilala siya sa pamamagitan ng reputasyon. Ang balita tungkol sa agarang asawa ni Mandy Zimmer na nagmamaneho ng van para salubungin si Senior Oscar ay kumalat pagkatapos. Sa dami ng tao, sinamahan ni Zack at Queen si Gray sa airport. Sa pagkakataong iyon, natano ng matatalas na mata ni Zack si Harvey mula sa malayo. Master Jean, tumingin ka doon. Nakita mo ba ang taong iyon? Si Harvey York. Mabilis na wika ni Zack habang nakaturo kay Harvey. Excited din si Queen at idinagdag, Master Jean. Asawa niya ang babaeng kinaiinteresan mo. Panipit. Plus, based on what I know, kahit 3 taon na siyang kasal ni Mandy, hindi man lang niya nahawakan ang daliri niya. Master Jean, tila nakatadhana ang babaeng iyon na maging laruan mo. Si Gray, na sa una ay mukhang nenas, ngayon ay may kawili-wiling ekspresyon. Binuksan niya ang kanyang cellphone para maghanap ng isang imahe. Ito ay walang iba kundi si Mandy Zimmer. Ang kanyang mga intensyon ay nasa Buckwood pangunahin dahil kay Oscar Armstrong. Isa pang dahilan ay si Mandy. Nahanap niya ang larawang ito sa telepono ni Zack nang hindi sinasadya at nangakong makukuha niya ang babaeng ito kahit anong mangyari. Ngayong alam niyang ang asawang ito na nakatira sa babaeng ito ay hindi man lang nahawakan ang kanyang daliri sa loob ng 3 taon, lalo siyang naging interesado. Di ba sabi mo basura lang ang asawa ni Mandy? Bakit siya nandito? Baka gusto rin niyang i-welcome si Senior Oscar. Excited na tanong ni Gray. Kinagat ni Zack ang kanyang mga ngipin. Master Jean, walang ibang kakayahan si Harvey maliban sa pagsuso ng tao. Naisip siguro ni Mandy na sa sobrang galing niya, baka hayaan niya itong pumunta dito at subukan ang kapalaran. Kumagalpak ng tawa si Gray Jean. Kung nandito ako, paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Ang Jeans of Mordo ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Kahit na sila ay nasa ika-9 na ranggo, naniniwala si Gray na walang-walang kwentang tao dito na may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Sarkastikong tanong ni Zack, Mr. Jean, gusto mo bang magdala ko ng mga tao para hulihin ang taong iyon? Hindi kailangang magmadali. Ngayon ay oras na upang ayusin ang opisyal na usapin. Maaaring maghintay ang mga babae anumang oras. Casual na sagot ni Gray. Alam niya kung paano sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng seryoso at hindi gaanong mga bagay. Hindi kalayuan kay Gray ay sina Carson Cloud, Callum Robbins at Keith Yates. Magkabalikat sila. Nang makita nilang pumasok si Harvey, kumunot ang noo ni Keith at sinabi sa mahinang boses, bakit nandito ang basurang iyon? Nakakahiya. Si Harvey ay apo ni Yates. Kung gumawa siya ng kaiyahiyang bagay dito, may masamang epekto ito sa pamilya Yates. Napangiti si Callum. Huwag kang mataranta, matandang Yates. Ang iyong apong babae ay palaging gumagawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Baka mahuli niya ang atensyon ni Senior Oscar. Kung ganoon ang kaso, tandaan na alagaan kami pagkatapos. Parehong numisi sina Callum at Carson. Simple lang ang dahilan kung bakit nagtitipon ng 3 pamilya dito ngayon. Ito ay para imbitahan si Senior Oscar sa kanilang lugar. Sa isang lugar na mas malayo, dumating din sina Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, at Shane Naiswell. Sa pangkalahatan, binibilang ngayon ng Buckwood Airport ang lahat ng magagandang larawan ng Buckwood. Hayagan man o patago, hindi alam kung gaano karaming mga marangal na tao ang nagmula sa ibang lugar.
Si Chris Leo ay nakatayo sa harapan, na may malamig na ekspresyon. Nang makita niya si Harvey, may malamig na ngiti sa labi. Maaaring hindi alam ng iba ang tunay na pagkatao ni Harvey, ngunit alam na alam ni Chris na si Harvey ay hindi lamang isang manugang. Maaaring si Harvey ang rumored Prince of York. Gayunpaman, hindi masyadong natakot si Chris kay Harvey. Kung tutuusin, si Chris ang Leo Prince ng Hong Kong. Ano man ang nangungunang 10 pamilya ng country age, kayang talunin ni Leo mula sa Hong Kong ang sinuman. So pinadalhan mo ako ng sulat. Interesting. Ngayon ay masyado akong abala upang abalahin ka, ngunit sa lalong madaling panahon ay ipapaalam ko sa iyo ang ating lakas Leo mula sa Hong Kong. Umisi si Chris sa kanyang puso. Wala talaga siyang pakialam kay Harvey. Pero right at that moment, nakita niya si Harvey na naglalakad papunta sa kinatatayuan niya. Nang makita ito, napatulala si Chris. Parehong nagulat sina Keith, Callum, at Carson. Medyo natulala din sina Gray, Zach, at Quinn. Tanging sina Sheldon, Shane at sila na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Harvey ang may malalim at makabuluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang simpleng kilos ni Harvey ay madaling nakakuha ng atensyon ng lahat. Siguro nalaman niya kung gaano kalakas kaming mga Leo mula sa Hong Kong, at nagpasya siyang humingi ng tawad. Pinag-aralan ni Chris ang ekspresyon ni Harvey, habang nananatiling kalmado at nakolekta gaya ng dati. Hindi siya makapaniwala na may maglalakas loob na saktan si Leo dito. Malaki ang South Light, ngunit hindi pa nakikita ni Leo mula sa Hong Kong ang South Light bilang isang kakumpetensya. Nang makitang lumakad si Harvey, ngumiti si Chris. Nagtataka ako kung ano ang kailangan ng aking mga kaibigan mula sa akin dito. Tiningnan ni Harvey si Chris ng malalim at malamig na sinabi, mayroon ka pang 7 araw. Kung gagawin mo ang sinasabi ko at humingi ng paumanhin sa akin sa iyong mga tuhod sa lupa, hindi ko nasisilipin pa ang bagay na ito. Pero kung hindi na kailangan pang umiral si Leo Hong Kong. Nagulat ang buong crowd nang sabihin ito ni Harvey. Ang airport na medyo maingay noong una ay naging tahimik ng mga sandaling iyon. Nakanganga ang lahat kay Harvey, natulala at kinilabutan. Anong nangyari? Mali ba tayo? Sino ang maglalakas loob na pukawin ang pamilya Leo mula sa Hong Kong sa harap ng napakaraming tao? At saka ginawa ito ng lalaking ito sa harap ng prinsipe ng pamilya Leo. Sa kabila ng alam na karamihan sa mga piling tao ng Buckwood ay dumagsa upang makita si Chris Leo noong una siyang dumating sa Buckwood. Ano ang pagkakakilanlan ng gayong tao? Ano ang status ng lalaking ito? Sino ang maglalakas loob na banta kay Leo sa pagsasabing hindi na sila kailangan sa Hong Kong? Maging si Sheldon Xavier at ang mga nakakaalam ng identity ni Harvey ay natulala. Ang pamilyang Leo ay isa sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong at napakayaman. Kahit na gustong guluhin sila ng nangungunang 10 pamilya ng dakilang H country, maaaring kailanganin nilang magbayad ng malaking halaga para magawa ito. Gayunpaman, may nagsabi ng mga nakakainsultong salita. Maraming tao ang nakakakilala kay Harvey. Hindi ba't siya ang sinabing immediate husband ni Mandy Zimmer? Kalimutan si Mandy, ang Zimmers ay isang pangalawang klaseng pamilya lamang sa Buckwood na kakatuntong lang sa matataas na lipunan. Walang kwenta ang ganoong pamilya sa harap ni Leo mula sa Hong Kong. Ngunit ngayon, ang manugang na ito mula kay Zimmer ay naglakas loob na makipag-usap sa pamilya Leo sa paraang paraan. Sinusubukan ba niyang mamatay? Hoy! Tumawa si Chris. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga taon para sa amin ni Leo na makarinig ng isang tao na nagsasabi na sila ay sisirain kami. Ito rin ang unang pagkakataon sa buhay ko na may nang-ahas na humiling na magpakumbaba ako at humingi ng tawad. Pambihira ka. Umisi si Harvey, I wouldn't say the same thing twice. Bahala ka kung makinig ka o hindi. Panipi. Galit na sumigaw ang entourage sa tabi ni Chris, sino ka sa tingin mo? Hindi ka man lang kwalipikadong magdala ng sapatos ng aking prinsipe. How dare you threaten my prince? Hayaan mong humingi ng tawad ang prinsipe ko sa iyo. Hindi maliban kung sumisikat ang araw mula sa kanluran. Hindi pinansin ni Harvey ang grupo. Underling lang siya. Wala siyang karapatang kausapin si Harvey.
Maraming tao sa airport ang nagsimulang magpalitan ng tingin. Halos tumawa ng malakas sina Carlson Cloud at Callum Robbins. Elder Yates, nakakatuwa talaga ang apo mong babae. Binyantaan pa niya si Prince Leo. Sino siya sa tingin niya? Kahit si Prince York ng Sky Corporation ay hindi maglalakas loob na sabihin ang ganoong bagay, di ba? Lalo na ang taong ito. Kuya Yates, tanggalin na natin ang nagtatagal na manugang na ito. Kung hindi dahil sa paghihintay kay Senior Armstrong ngayon, hindi na mabilang na beses ka nang namatay. Kung hindi mo siya sipain, ang pamilya Zimmer ay masasangkot sa kaguluhan sa madaling panahon. Matapos marinig ang mga salitang ito, malamig na sinabi ni Keith, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay naging maayos. Hindi hihigit sa 3 araw, ang walang kwentang basurang ito ay walang kinalaman sa atin, Yates.